Masyadong nalasing sa pag-ibig si Anastasia o mas sanay sa palayaw na Tasha. Akala kasi ni Tasha ay puro saya lamang ang pag-ibig. Marami siyang akala na nauwi sa pinakamasakit na pangyayaring magpapalito sa akala niyang masayang buhay na kanyang tinatahak. Broken family na nga ang kinalakihan niya, ay sumunod naman sa yapak ng kanyang ama ang nobyo niyang si Calix. 1 taon na sila at 1 taon na rin pala siya nitong nilulokot ginagawang provider sa mga needs na to. Natauhan lamang siya sa kahibangan nang siya na mismo ang makahuli sa manluloko at red flag niyang nobyo. At dahil sa pagiging desperadang makalimot, sinubukan niyang magliwaliw sa kama ng iba hanggang sa maisuko niya ang sarili kay ex. His full name is Silo Vermont, lalaking seryoso sa buhay, walang oras sa pakikipaglaro at may paninindigan. May kapupuntahan nga ba ang ginawang kalokohan ni Tasha o magiging mitya lang lalo ito sa puso niyang naghihikahos na? Masakit ang ulo ni Tasha. Lumingon muna siya sa paligid upang suriin ang kwartong hindi familiar. Anong kaibangan ba to? Anong katangahan to? Usal niya nang mapansin ng lalaking katabi niya sa kama. Kapwa sila walang saplot. Agad niyang ibinalot ang kumot sa kanyang katawan. Ano ba yan? Wala pang protection? Buisit ka, Tasha. Bulong niya sa kanyang sarili. Dahil lang sa isang lalaki? Of all people? Grabe ka talaga. Hindi mapigilan ni Tasha na kagalitan ng kanyang sarili. Pamura-mura rin siya sa kanyang isipan. Napatayo na siya upang isuot ang kanyang mga saplot. Where are you going? Natigilan siya sa akmang pagbukas ng pintuan. Inayos at tinapangan muna niya ang kanyang sarili. Uuwi na ako. Salamat sa oras mo, bye. Asahan mong ito na ang huli. Kapag buntis ka, hahanapin kita. Ito ang bilin ni Silo sa kanya. Go ahead, woman. Leave. Here's my contact number. Tell me when you're pregnant. Bilin pa nito bago bumalik sa kama. Problema mo? Paki mo kung buntis ako. Ia-abort ko yung bata. Wala akong balak mag-anak sa isang lalaking estranghero. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Silo, kaya naman agad siya nitong sinamaan ng tingin. Wala akong oras makipaglaro. Sumunod ka sa gusto ko dahil markado na kita. Kapag buntis ka, ikakasal ka sa akin. Kung sino ang mabubuntis ko sa 3 babaeng ginalaw ko ngayon, ay siyang maswerteng pakakasalan ko. Dati ka bang adik? Hindi makapaniwala si Tasha. Gago ka? Wala akong oras sa katangahan na to. One night stand lang to. Upang hindi ako mabuntis, ako na ang gagawa ng paraan. Lumabas na siya at hindi na hinintay pa ang sasabihin ni Silo. Agad siyang umuwi sa kanyang apartment. Maliit lang ang tinutuluyan niya, ngunit maayos naman yun. Naalala na naman niya ang ginawang panggamit ng ex niyang red flag. Nahihiya tuloy siyang humarap sa pamilya niya. Ayaw niyang isipin ng mga ito na failure na nga siya sa bilang anak, ay failure pa siya bilang kasintahan. Natitiyak niyang pagtatawanan lamang siya ng mga kapatid niyang may sarili ng pamilya. Iba kasi ang mindset ni Tasha. Nais niyang magtrabaho at makaahon sa kahirapan. Hindi man siya nakatapos, ay may maayos naman siyang trabaho. Isa siyang call center. Ngunit daig pa ni Tasha ang may pamilya sa dami ng bunganga na pinapakain at sinusuportahan. Maging ang may pamilya kasi niyang kapatid ay nagsusumiksik sa mga magulang niya. Wala naman siya magawa kundi ang hayaan na lamang ang mga ito sa pakiusap na rin ng kanyang ina. May hangover pa siya. Kailangan niya makapagpahinga dahil panggabi siya ngayon. Humiga muli siya at napatitig sa kisame. Patulog na sana siya nang may tumawag. Hello ma. Anak, may pera ka ba dyan? 4,000 sana eh. Ho? Nautal si Tasha dahil sa perang kailangan ng kanyang ina. Nagising tuloy ang kanyang diwa. Ang laki naman po. Nahuli kasi yung bayaw mong si Melvin. 4,000 yung hinihingi ng Marshall. Nay, bawal ho yun ah. Nangihingi lang ho ba ng lagay? Kaysa naman anak kasuhan at impound pa. Buti sana kung impound lang. Nay, gipit din. Natigilan si Tasha. Si Tasha ba yan, Nay? Manghihingi ka pa dyan? Diyos ko, baka makarinig ka pa. Rinig niya ang kanyang ate Clara na tumawa. Madamot yung taong yan, porket nasa Maynila na. Kala mo naman ng yaman. Clara, saway ng kanyang ina. Malabong tumulong yan. Alam ni Tasha na sinasadya ng ate niya na marinig niya yun. Ang kinakasama niya ng loob ay kung kailan ba siya tumanggi na tumulong. Ipapadala ko, Nay, pakihintay na lang po. Matamlay niyang wika bago binaba ang tawag. Nais umiyak ni Tasha. Pakiramdam niya lahat na lang ng tao. Ginagamit lamang siya tapos pag wala nang maitulong ay kinakagalitan. Buntis ka? Gulat na gulat ang kaibigan niyang si Feli. 1 buwan na ang tiyan niya nang malaman niyang buntis pala siya. Nabuntis siya ng estrangherong yun. Ipapalaglag ko. Matapang na wika ni Tasha.
Hindi ko kaya to. No, don't you dare. Sinamaan siya ng tingin ni Feli. Sabi niya pananagutan niya kaya pupunta tayo sa kanya. Nasaan ba yung kontak? Nasa bag. Hindi pa rin nag-sink in kay Tasha ang pangyayari. Natatakot akong baka hindi lang ako yung nabuntis niya. Bahala na girl, basta sinabi mo. Shh, ilalaban natin ang batang yan. Mayaman ba yun? E di pa susuportahan natin. Ako ang ginagamit, Feli. Hindi ako ang... Babalik ta rin natin ang sitwasyon. Tasha, ikaw naman ang gagamit sa kanila, okay? Tumango na lamang siya kahit naglo-loading pa talaga siya. Kabado si Tasha. Kahit pa nga kasama niya yung kaibigan niyang si Feli, hindi maikukubli na takot siya sa maaaring sabihin ng bilyonaryong si Silo. Ngunit wala siyang ideya na bilyonaryo pala ang taong nakakuha sa kanya. Ang taong akala niya ay simpleng lalaki lang na nakisabay sa trip niya. Ngunit lingid sa kalaman ni Tasha ay plano na pala talaga ni Silo ang makipagtalik sa 3 babae ng gabing yun. Napakalaking mansyon. Bulalas ni Feli. Dito sila dinala ng lalaking sumundo sa kanila gamit ang isang mamahaling limousine. Hindi makakailang mayaman nga talaga ito na mas nakapagpamangha kay Tasha. This way, ma'am. Turo ng lalaki bago sila pinaunang dalawa na pumasok. Mahaba ang kanilang nilakaran. Front pa lang ay talaga namang namamangha na silang magkaibigan. Nasaan ba siya? Nilakasan niya ang kanyang loob sa pagtatanong niya. Patungo na po tayo sa kanya. Relax lang po, ma'am. Mahinahong sagot nito na inirapan niya lamang. Pa-special masyado. Naiinis niyang bulong. Sana talaga, Feli. Hindi kami mapahiya ng magiging anak ko. Relax nga lang daw, girl. Bulong ng kaibigan niyang si Feli. Sinubukan rin niya itong pakalmahin. Magiging maayos ang lahat, okay? Dala mo yung magmamana sa lahat ng to. Nakakatuwang pakinggan pero hindi iyon ang nasa isipan ni Tasha. Dahil unang-una, hindi naman ito ang plinano niya para sa kanyang buhay. Isang pagkakamali lang yun. Ngunit hindi na maibabalik dahil laging nasa huli ang pagsisisi. Natanaw ni Tasha at Feli ang lalaking prenting nakaupo habang may binabasang dyaryo. Kahit pansinan nitong nandito na sila, ay hindi ito nag-aabalang sila ay sulyapan. Sir, nandito na po si ma'am. Tsaka lamang ito natigilan at sumulyap sa kanila. Napataas ang kilay ni Tasha habang ang kaibigan naman niyang si Feli ay humaling na humaling sa kagwapuhan ni Silo. Expensive yung sperm ni Pogi. Napakaswerte mo naman. Bulong ni Feli na agad niyang siniko at sinamaan ng tingin. Sorry naman, carried away lang. Tumahimik ka. Bulong niya bilang saway dito. Sinabi ko na nga ba't magkikita tayo muli kahit ayaw mo pa? Napangisi ito sa kanya. So anong plano mo? Pagmamataray ni Tasha. Ipapa-abort ko to. Gusto ko lang ipaalam sa'yo, Silo. Natandaan pa niya ang pangalan ng binata. Hindi ko gustong magkaanak sa isang estranghero. Kapag ginawa mo yun, isipin mong patay ka na ngayon pa lang. May pagbabanta sa boses ni Silo. Papatayin mo ko? Pagaksyang tumawa. Sige nga, masisiguro mo ba yung future namin? 3 babae yung binuntis mo. Sa 3 babae na yon, ikaw lang ang lumitaw. Walang emosyon nitong sagot. At kahit hanggang sa apo ng magiging anak ko, kaya kong i-secured ang future nila. Napairap si Tasha. Pakiramdam niya ay may kayabangang taglay si Silo. Napapalatak siya bago muling sumagot. Pakakasalan mo ba ako ha? Kasi ayokong... Natigilan siya nang latagan siya nito ng papel. Agreement to. Sambit ni Silo bago muling tumitig sa mata niya. Kapag kasal ka na sa akin, ibig sabihin nun, markado ka na. Taglay mo ang apelyido ko kaya hindi mo ko maaaring lokohin. Kaya kitang patayin sa isang bala lang. Ibabaon ko yun sa ulo mo hanggang sa malagutan ka na ng hininga. Alam ko kung ginagago lamang ako o hindi kaya mag-iingat ka. Habang nagsasalita si Silo, pakiramdam niya'y malalagutan siya ng hininga. Hindi ka pwedeng humindi dahil idadamay ko ang lahat. May inilabas itong baril at tinutok sa sentido ni Feli. Maging kaibigan mo. Nanlaki ang mata ni Tasha. Feli, gago ka, hayop ka. Huwag kang kaibigan ko. Tasha, natatakot ako. Umiiyak na bulong ni Feli habang nakatingin sa kanya. Parang awa mo na. Huwag kang kaibigan ko, wag si Feli. Maging si Tasha ay umiiyak na. Sige na, oo na. Oo na, pipirma na ako. Nanginginig pa siya ng kuhanin ng ballpen. Eto na, pirmado na. Good. Sambit nito bago kinalabit ang baril. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw imbis na putok ng baril. Napatulala si Feli habang si Tasha naman ay gulat na gulat. Ang buong akala niya ay may bala talaga ang baril na nakatutok kay Feli. Ngunit nang kalabitin iyon ni Silo, walang balang bumaon sa sentido ng kanyang kaibigan. I'll keep my promise.
Walang mangyayari kapag wala kang ginawang ikagagalit ko. Ayoko makipaglaro, Tasha. Umirap si Silo bago muling naupo. Makakaalis na yung kaibigan mo. At ikaw? Sinuri siya nito ng tingin. Mananatili ka na sa bahay na to. Pero yung mga damit ko. Utal niyang wika bago napasulyap sa kanyang kaibigan. Hindi ba pwedeng kuhanin ko ang mga... Hindi na siya nakapagsalita pa. Basura na yon, ibibili na lamang kita. Wala talaga siyang ligtas. Hindi na niya masasamahan pa yung kaibigan niyang umuwi. Hanggang sa gate na lamang niya ito may hahatid. Habang may mga tauhan pa si Silo na nakabantay. Pasensya na talaga. Napahagulgol si Feli. Kasalukay na silang nasa gate. Ipapahatid na lamang kasi ito ni Silo. Sana pala hindi na kita pinilit. Sana wala ka sa sitwasyon na to. Tasha, I'm so sorry, kasalanan ko to. Dapat malaya ka pa rin eh. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Feli. Hindi rin tuloy niya mapigilang umiyak. Ano ka ba? Pinilit niyang pasiglahin ang kanyang boses. Ayos lang ako, no? I'm strong. Pamilya ko nga na pagtitiisan ko. Basic lang to. Papayagan naman siguro niya ako makabisita sa mga mahal ko sa buhay. Ayos lang ako. Sisikapin kong tumawag madalas sa'yo. Baka rin hindi na ako makapasok sa trabaho. Ikaw na yung gumawa ng paraan para sa akin. Lumapit siya kay Feli. Huwag kang magsusumbong sa pulis. Ayoko madamay ka, Feli. Pero, pinutol niya ang kaibigan sa nais nitong sabihin. Basta, ipangako mo na hindi ka magkukwento sa iba ya. Ayos lang ako, Feli. Hindi niya ako sasaktan. Dinadala ko sa sinapupunan ko yung anak niya. Tumango si Feli sa kanya at nagbigay ng huling yakap. Sana payagan kanyang makalabas. Pakikiusapan ko. Kukuhanin ko yung kiliti ng lalaking yun. Paniguradong bibigay din siya. Tatandaan ko yung sinabi mong ako yung gagamit at hindi ako yung gagamitin. Pakatatag ka ha. Pumasok si Feli sa kotse. Mag-iingat ka. Pahabol pa nito. Kumuway naman siya at hinatid ng tingin ng kaibigan. Pagkatapos mawala ang kaibigan sa kanyang paningin, ay doon na nagsimulang umagos pa ang luha ni Tasha. Naramdaman rin niya ang panghina ng kanyang tuhod, kaya naman kamuntik pa siyang mapatumba. Nasapo lamang siya ng isa sa mga tauhan ni Silo. Ma'am, ayos lang ho ba kayo? Sa tingin mo ba mukha kong okay? Sarcastic ang tanong niya habang lumuluha. Halimaw ang taong yun. Matalim ang titig ni Tasha sa tauhan ni Silo. Paano nyo naaatim na pagsilbihan ng halimaw na yun? Magpahinga na ho kayo. Tanging sagot lamang ng isa bago siya inalalayan papasok sa loob. This way, ma'am. Maingat na maingat ang mga ito sa kanya. Iniwan siya ng dalawang lalaki. Akala nga niya ilalakpan ng mga ito ang pintuan ngunit hindi naman. Siya na lang ang nagpasyang magsarado nito dahil ayaw niyang istorbohin siya sa pagmumoment niya. Masamang masama ang loob niya at sa isang oras niyang pag-iyak ay naisipan niya ng huminto. Masama sa kanyang umiiyak. Hindi lang siya ang naapektuhan. Hindi siya pwedeng maging selfish. Malaki ang kwarto nang ito ay mapagmasdan niya. Masyadong maluwag ang kama kaya nga kinutuban na siya. Tabi kaya sila ni Silo? Hindi siya papayag. Ayaw na niyang may mangyari pa sa kanilang muli. Kung hindi lang siya pumirma, ayaw rin niyang pakasalan ng binata. Ang bumabagabag lamang sa kanya ay kung totoo na siya nga lang ba ang nabuntis ni Silo. Paano nga ba kung may lumitaw pa? Paano na lang iyon i-handle ni Silo? Rinig ni Silo ang iyak ng dalagang si Tasha. Nasa labas lamang siya ng silid nito at wala siyang balak istorbohin ng dalaga. Alam niyang mag-a-adjust pa ito. Ngunit pasasaan ba't nakikinita naman niyang magiging maayos ang buhay nito at nang inaasahan niyang anak niya sa dalaga na magmamana ng lahat ng kanyang ari-arian. Ngayon, napatunayan niyang hindi siya baog. Wala siyang diferensya tulad ng pangiinsultong inabot niya sa walang kwenta niyang ex-GF na si Monica. Sa 5 taon kasing pagsasama nila ni Monica, wala man lang nabuo. Ngayon, maipapamukha niya ng hindi siya ang may diferensya kundi ang ex niya. Maging sa magulang niya ay maipagmamalaki na niyang may tagapagmana na nga siya. Sa 3 babaeng kinama niya, si Tasha lamang ang naiuwi niya sa kanyang condo unit habang ang dalawa ay saglitan lamang niyang nagalaw. Kaya nga hindi niya inaasahan na lilitaw ang dalawang yun. Si Tasha lamang talaga ang kanyang inaasahan. Nawawalan na nga siya ng pag-asa dahil 1 buwan na. Ngunit nabuhay muli yun nang lumitaw ang dalaga. At iyon ang pagkakamali nito dahil hindi nakikipaglaro si Silo. Wala siyang oras sa pakikipagdebate kaya nga nilatagan na lamang niya ito ng agreement. Kanina pa siya umiiyak. Tanong niya sa tauhan niyang nagbabantay sa pintuan. Huminto po siya ng ilang oras tapos muli na naman po siyang umiyak. Masamahin para sa isang buntis. Gusto tuloy niyang pasukin ng dalaga at ito ay patahanin. Pakidalhan siya ng pagkain at pakitanong na rin kung anong paborito niya. Kung may kailangan din siya ay itanong mo na.
Bukas na bukas ay may ipapasundo ko sa'yo. Bili ni Silo sa tauhan bago bumaba sa sala. Prente siyang umupo sa couch. Ngunit magbabasa pa lamang sana ulit siya nang may tumawag. Agad niyang hinugot ang kanyang cellphone. Mom wants to talk to you. Ito ang bungad ng kapatid niyang bunsong babae na si Mia. For what? I don't know. Baka miss ka lang. Ikaw? Napangisi siya. Mukhang ikaw lang nakamiss eh. Ikaw lang may gustong pumunta ako. Kasi naman, natigilan ito't napapalatak. Fine, ako nga lang. Bilis mo talagang manghuli no? Kasi nga sabi mo last year, pupunta ka sa mga family gatherings natin. Last year pa yun pero wala ka until now. I'm busy. With? Napataas ang kanyang kilay. Sa business ko, pakisabi na hindi ako makakapunta. Kuya naman eh, wag makulit, mag-aral kang mabuti. And please, pag nag-BF ka, wag mong pinapaalam sa akin, graduating ka na, maging matured ka na. Bilin pa niya sa kapatid niya. Kuya Silo, kamatayan ni ma'am, hindi ka man lang ba talaga pupunta? Nandiyan naman si dad at yung asawa niyang bago kaya kayo na lang, dadalawin ko na lamang si ma'am. Hindi na nakipagkulitan pa ang kanyang kapatid na si Mia dahil alam nitong hindi rin naman siya mapipilit. Ang akala ni Silo ay makakapagbasa na siya. Ngunit isang doorbell ang gumambala na naman sa kanya. Agad niyang sinenyasan ang kanyang tauhan. Babae po sir. Napataas ang kanyang kilay. Tumayo siya at inabangan ang tinutukoy ng isa sa kanyang mga tauhan. Silo, who are you again? Pasimple niyang tanong. Ako to si Bia yung sa kotse mo. May ngiti ito sa labi. Don't you remember? Iniwan mo ko ng info just in case na mabuntis ako. And you're? Yes, I'm pregnant. Sasagot pa lamang sana siya nang mapansin niyang nasa huling baitang na ng hagdan si Tasha. Buntis din siya? Ibig sabihin na to. Mariing napapikit si Silo. Parehas kayong mananatili sa pamamahay ko. Ito ang pasya ni Silo sa bagay na ito. Bakit mo ginagawa to ha? Hindi ba pwedeng isang babae lang? Habi mo ba talagang manira ng buhay? Sumagot kang buwisit ka. Galit na galit si Tasha. Nasa silid siya. Hinila niya si Silo patungo sa silid upang ito ay kanya makausap. Hindi naman ako kabit no? Kasi ayoko maging kabit. Patayin mo na lang ako Silo. Pero never ako magiging pangalawa. Hindi kita mahal pero ayokong kabit ako. Kung itsyapwera lang din kami ng anak ko, maaari ako magparaya. Aalis ako. Lalayo kami ng anak ko. Hindi ko hinahabol ang mana mo. Isaksak mo yan sa baga mo. Shut up. Hinawakan niya sa braso ang dalaga. Masyado kang maingay. Wala kang magagawa sa gusto ko. Naiintindihan mo ba? Ako ang magdidesisyon. Susunod lang kayong dalawa. Parehas kayong pinaimbestigahan ko. Hindi ako ganoon katanga Tasha. Kaya nga binantaan na kita diba? Hindi ako kailanman maluloko. Alam mo sa sarili mong ginalaw mo siya. Wala kang puso. Napaka-demonyo mo talaga. Ang mga kagaya mo, sinusunog na sa impyerno. Say what you want. Hindi pa rin magbabagong markado na kita. Hindi na nakipagbangayan pa si Tasha sa kanya. Natahimik ito't nangihinang napaupo. May pamilya akong binubuhay. Money is not a problem. Tumalikod na siya rito. Tumigil ka na sa kakaiyak mo. Masama yan sa bata. Bumaba na nga siya sa sala. Dinatan niya si Bia na busy sa pagtitipa sa cellphone. Natigilan ito nang makita siyang papalapit. Sino pala yung isa? Curious nitong tanong. Nasa sinapupunan niya yung anak ko. Okay, akala ko ako lang eh. Pero ayos lang, walang kaso sa akin yun. Hindi rin ako naghahangad na pakasalan mo ko. Sana magsuporta ka lang sa needs ko, okay na ako. Napangisi siya at hindi na sumagot. Hinihintay na lamang niyang ipapasang info ng private investigator na kanyang kinuha. Matagal niya nang pinamamanmanan ng 3. Sigurado na siya kay Tasha. Bukod na siya ang nakauna sa dalaga, ay naging sagsag lamang ito sa trabaho. Magpahinga ka na. Tanging wika niya bago umakyat sa silid kung saan nandoon si Tasha. Iba talaga ang main room niya. Pinasamahan na lamang niya si Bia sa kanyang tauhan. Bakit ka nandito? Matalim ang titig sa kanya ni Tasha. This is my room. Sa lapag na lang ako. Don't you dare disobey me. Banta niya sa dalaga kaya ito'y natigilan. Mahiga ka't matulog. Yun ang utos ko. Walang nagawa ang dalaga. Tahimik itong nahiga at tumalikod sa kanya. Matagal bago dinalaw ng antok si Silo. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Inaasahan na rin niyang darating mamayang hapon ang pinagkakatiwalaan niyang si Manang Helen. Si Manang Helen ay yaya niya mula pagkabata. Natigil lamang ito kamakailan dahil nag-focus na ito sa pataniman nito. Ngunit nais niyang bumalik ito upang muling kuhanin para naman may tagapagluto sa kanila.
Noong siya pa lamang kasi ay mahilig siyang mag-order lamang, ngunit iba na ngayon, masela ng buntis kahit hindi maaaring mag-order lamang palagi. Sir, nandiyan na po yung investigator. Bulong ng isa niyang tauhan, kaya agad niyang iniwan ang pagkakape niya at walang sabing nagtungo sa kanyang mini office dito mismo sa loob ng mansyon. Papuntahin niyo dito. Agad namang sumunod ang kanyang tauhan. Nilapag sa table ang info. Pasensya na ngayon lang. Tumango naman siya dito. Nasend ko na yung pera sa bank account mo. Wag na. Para saan pat naging kaibigan mo ko. Pero sige, dagdagan mo na. Napailing na lamang siya. Ano pa nga ba nga asahan ko sa'yo, Gaspar? Si Gaspar ay matalik niyang kaibigan. Pero ano palang gagawin mo sa isang sinungaling? Maging ito ay curious. None of your business. May pakinako kasi ako yung tumulong sa'yo eh. Make sure na hindi mo sasaktan. Babae pa rin yan. Napangisi mo na siya bago sumagot. Sisiguraduhin ko lang na madadala na siya. Pasimpleng sagot sa kaibigan. Si Bia pala yung sinungaling. Ang ama ng anak niya ay ang ex-BF niya. Habang si Tasha naman ay ang tanging totoo. Hindi siya kumibo. Tumayo na siya at lumabas sa kanyang office. Hindi siya ang ama ng anak ni Bia. Galit na lumabas si Silo at talagang balak pa siyang gawing gatasan at hut-hutan ng pera ni Bia. Napangisi siya. Nadatnan niya itong nakaupo sa couch at busy na naman sa cellphone. Andyan ka na pala. Nakangiti ito sa kanya. Parang wala lang dito ang ginagawa nitong pagsisinungaling at nagagawa pa nitong umakto na parang walang kasalanan. Sumenya siya sa dalawa niyang tauhan. Kaya naman agad nitong hinawakan si Bia. Anong ginagawa mo? Kinakabahan ng dalaga. Silo, alam mo naman na ayaw ko sa sinungaling. Bakit mo naisip na sa akin pa ako ang batang hindi naman ako ang kadugo? Nanlaki ang mata ni Bia. Ano bang sinasabi mo? Utal rin itong tanong. Ikaw yung ama na to. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi ng iba. Nilapag ni Silo ang katibayan na nagsisinungaling si Bia. Hindi makapagsalita si Bia nang makita niya ang mga kuhang litrato maging ang pag-hotel nila ng kanyang ex-boyfriend. May isang rules ako na napakahalaga sa lahat. Ayoko sa lahat ay ang ginagago at niloloko ako. Mahigpit ang hawak ni Silo sa braso ni Bia. Gusto mo bang mamatay? Bro, shut up. Saway niya sa kaibigan niyang balak na rin siyang awatin. Parang awa mo na. Huwag mo kong... Piniga niya ang panga ni Bia kaya napasigaw ito sa sakit. Halos dumilim na ang paningin niya nang may tumapik at sumampal sa kanya. Natauhan si Silot na pasulyap sa kanyang gilid. Si Tasha ang sumampal sa kanya habang masamang masama ang titig na to. Kalalaki mong tao. Maawa ka sa akin. Humahagulgol si Bia. Inalalayan ito ni Tasha habang si Silo naman ay nakatulala pa rin. Hindi niya inindang sakit ng sampal at nang makarecover siya, sumenyas ito sa kaibigan na alisin na sa harapan niya si Bia. Samantalang si Tasha ay takot na takot. Nilakasan lamang niya ang kanyang loob nang sampalin niya si Silo. Ngunit hindi talaga siya matapang. Why did you slap me? Basag ni Silo sa katahimikang namayani sa kanila. Nakaupo siya sa couch habang si Silo naman ay nakatayo sa harapan niya. Kasi mali na ginagawa mo. Kahit paniloko ka niya, hindi pa rin lisensya yun para saktan yung isang babae. Lalo pa at nagdadalang tao na nga siya. Paliwanag niya ng mahinahon. Kung sasaktan mo siya, hindi na ako magtataka kung gagawin mo sa akin yun. Hindi kumibo si Silo. Nakatingin lamang ito sa kanya. Palagay rin naman ni Tasha ay tinanggap ni Silo ang kamalian na iyon. Ayusin mo yung sarili mo. Ayoko maging ganyan yung itsura mo. Napakunot ang noo niya sa sinabi na to. Anong sinasabi mo? Stop crying every day and fix yourself. Ihaharap kita sa mga magulang ko sa tamang oras, kaya mag-ayos ka. Kung ganun, ay makakalabas sila. Natuwa si Tasha sa kanyang nalaman. Pwede rin ba akong bumisita sa mga magulang ko at sa kaibigan kong si Feli? Pwede ba akong lumabas at maging normal? Hindi mo ba ako ikukulong dito? Sunod-sunod ang tanong ni Tasha dahil nasasabik siyang malaman ng sagot. Pag-iisipan ko, ngunit kung magiging mabait at masunurin ka, baka mapabilis ang sagot ko, Tasha. Kahit ba matawagan man lang sila, hindi pa rin pwede. Utal at naluluhan niyang tanong. Narinig niyang napapalatak si Silo. Fine, you can call them, ngunit may limit ang oras. Naiintindihan mo ba? Tumango siya ng mabilisan. Salamat. Nagpapasalamat pa rin siya kahit papaano. Kahit sa tawag lang, makukumusta niya ang kanyang pamilya. 2 araw na siyang walang tawag sa mga ito. Hindi pa nga niya na ipapadala ang perang hinihiram ng kanyang ina. Ma, tuwang-tuwa si Tasha. Pasensya na po kung
Natigilan siya nang bulyawan siya ng kanyang ina. Alam mo naman na kailangan namin ng pera, nagpa-special ka pa. Tama yung ate mo eh, madamot ka. Sabihin mo lang Tasha kung ayaw mo, walang pilitan to. Napayuko siya. Ang buong akala niya kakamustahin man lang siya ng mga ito. Ngunit bungad pa lang ay panunumbat at paninigaw na agad ang sinasabi ng kanyang pamilya. Imbis na sumagot, pinatay na lamang niya ang tawag. Napabuntong hininga si Tasha bago ngumiti. Ayos lang, baka naman galit lang. Pangungumbinsi niya sa kanyang sarili. Nagpalipas muna si Tasha ng sama ng kalooban sa harapan ng mansyon kung saan may garden. Nakakatuwa ang mga malulusog na halaman, magaganda ang bulaklak. Psst! Napalingon siya sa labas. Napansin niyang kumakaway ang isang lalaki. Hello, bagong kapitbahay niyo ko. Umiiyak ka ba? Tanong pa nito sa kanya. Agad niyang pinahid ang luha niya at ngumiti rito. Hindi, napuwing lang ako. Akala ko umiiyak ka. I'm sorry to disturb you pero pwede bang magtanong? Nagtatanong ka na? Oo nga. By the way, my name is Lucas. Ako si Tasha. Pakilala rin niya. Huwag mo na akong kausapin, sa iba ka na lang magtanong. Taboy niya sa binata bago lumingon-lingon siya. Natatakot kasi siyang makita sila ni Silo. Baka isipin nito na nakikipaglandian lang siya. Bakit naman? Wala naman sigurong masama, di ba? Tsaka bago lang ako tapos nakakainip. Kung gusto mo palang kumain sa labas, sa restaurant ko na lang ha. Who's that guy? Kamuntik mapatalon si Tasha sa gulat kay Silo nang bigla na lamang sumulpot. Wala, palagay ko'y may problema lamang siya sa pag-iisip. Pagsisinungaling niya rito. Bago lang daw siya eh. Nagtatanong lang din. Palagay ko'y gusto lang niyang... Hindi na nakatapos si Tasha. I know that guy. Sikat yung restaurant niya. Totoo ngang may restaurant ito. Napatango-tango siya. Kumaway na si Lucas bago nawala sa kanyang paningin. Napaka-epal talaga. Rinig niyang bulong ni Silo. May gusto ka bang kainin? Baling nito sa kanya. Hindi, wala naman. Gusto ko lang sanang bumili ng damit. Kahapon pa ako hindi naliligo. Okay, wait me here. Kukuhanin ko lang yung susi ng kotse. Bili ni Silo na tinanguan niya lamang. Sumakay siya sa kotse. Wala silang imig sa biyahe. Wala rin naman silang pag-uusapan at kung meron man, panigurado ni Tasha na rules lang yun at yung mga ayaw ni Silo na ginagawa niya. About dun sa pakikipag-usap mong dumalaw sa magulang mo't kaibigan. Napasulyap siya kay Silo na nasa daan pa rin ang focus. Pumapayag na kaya ito? Malakas ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa sobrang kaba. Sige, payag ako. But in one condition. Ano naman? Palagi mo akong kasama. May magagawa ba ako? Sarcastic kanyang tanong. Kapag hindi ako pwede, tauhan ko yung sasama sa'yo. Mas okay na yung tauhan niya kaysa siya mismo. Wika ni Tasha sa kanyang isipan bago pa simpleng napairap. Dumating sila sa store. Pinili niya yung mga kailangan niya. Matapos mamili, ay naisipan nilang kumain muna dahil tanghali na rin. Ngunit habang naglalakad patungo na sana sa parking lot, ay nakasalubong ni Tasha ang ina at ang ate niyang si Clara. Ma? Tasha, anong ginagawa mo dito? Ang ate Clara niya ang nagtanong. Kayo ho, akala ko ho ba gipit na gipit kayo? Balik niyang tanong. Nagsalita ang anghel. Ikaw din naman sinungaling ka rin. Ate, hindi naman sa... Hindi na siya pinatapos pa ng ate niya at takmang sasampalin siya nito nang humarang si Silo. Don't you dare hurt her. At sino ka naman? Sugar daddy? Peperahan ka lang yan. Mukha yang pera. Anak, sana sinabi mong ayaw mo kaysa nagsinungaling ka. Sabat ng kanyang ina. Ang buong akala niya'y aawat ito. Umalis na tayo. Bulong niya kay Silo. Mas mabuti kasing umiwas na lamang kaysa sabayan niya yung init ng ulo nila. Tatakas ka na naman. Ganyan din naman yung ginawa mo sa ex mo. Mapang-insultong sabi ng kanyang ate. Ate, pinirahan lang ako ng gago na yun. Bakit ba ganyan kayo sa akin? Kung sino pa yung pamilya ko, siya pa tong dinadown ako. Mabuti nga wala na akong kontak sa inyo. Nagsisisi akong iniintindi ko pa kayo kahit nang totoo wala naman kayong pakailam sa akin. Magtitiis na lang ako sa ibang tao kaysa naman makasama kayo. Hindi na kaya ni Tasha. Sagad na siya. Mas gusto na lamang niya maging alila kay Silo kaysa isiksik ang sarili sa kanyang pamilya. Tumahan ka na, kanina ka pa umiiyak. Si Silo na ang bumasag sa katahimikang namayani sa kanilang pagitan. Iyak lang kasi siya ng iyak dahil sobrang sama ng kanyang kalooban. Uuwi na ba tayo? Tanong niya ng tumahan. San mo ba nais pumunta? Baka may gusto ka pang... Pinutol niya si Silo.
Mabait sa kanyang binata ngayon pero alam niyang dahil lamang iyon sa nakakaawa siya. Yun lang dahilan at wala nang iba pa. Umuwi na lang tayo. Sana pala kinulong mo na lang ako. Wala naman din palang nag-aalala para sa akin. Halos pabulong na lamang niyang sagot. Kung ganoon ang pamilya mo, mas mabuting huwag ka nang bumalik, Tasha. Dito ka na lang sa akin. No choice rin naman ako eh. Mapait siyang umiti kay Silo bago sinandal ang kanyang ulo sa upuan. Nakaramdam siya ng antok dahil sa kakaiyak. Kaya naman, umidlip muna siya. Ngunit tuluyan na nga nakatulog si Tasha. Pagdating nila sa mansyon, madahan na lamang siyang binuhat ni Silo papasok sa kwarto. Madahan siya nitong inihiga at kinumutan. Hindi muna umalis si Silo. Naupo ito sa kama sa tabi ni Tasha bago pinagmasdan ang kaawa-awang dalaga. Hinaplos niya ang buhok ni Tasha bago nag-iwan ng halik sa noo nito. Lumabas na muna siya upang iayos ang kanyang mga pinamili. Matapos maayos sa mga yon, naupo siyang parente sa couch habang umiinom. Simula sa araw na to, may naging pangako siya sa kanyang sarili. Hinding-hindi na masasaktan ng kahit na sino yung babaeng nagdadala sa kanyang anak. Daraan muna lahat sa kanya bago masaktan si Tasha. Napakaseryoso mo. Napasulyap siya kay Manuel. Kasama nito ang isa niyang tauhan. Mukhang dito na dumiretso ang kapatid niya na inaasahan talaga niyang uuwi ngayong araw. Stop playing, Manuel. Wala ako sa mood. Saway niya dahil alam niyang mang-aasar lamang ito. Alam ba ni ma'am na nakauwi ka na? Yap, sinabi kong didiretso ako dito. Uuwi rin ako mamaya kapag na-meet ko na yung fiancé mo. Tulog siya at masamang pakiramdam. Sa susunod na lang, Manuel. Sagot niya bago sinalina ng baso ni Manuel. Huwag mong sabihin muna sa kanila na magiging ama na ako ha. Ako ang magsasabi sa tamang oras. Oo naman pare ko eh. Sanggang dikit tayo kaya hindi kita ilalaglag. Good. Tumango siya bago bumalik sa malalim na pag-iisip. Matanong ko lang. Pinutol na naman ni Manuel ang malalim niyang pag-iisip. Napabuntong hininga siya bago tumitig sa kapatid. Sorry na pare ko eh. Itatanong ko lang naman kasi kung mahal mo ba yung fiancé mo o no choice ka lang kasi buntis na. Napangisi siya bago sumagot. Binuntis ko siya, so it was my choice. Stop asking, ayokong pinag-uusapan siya. Okay pare ko, mauna na ako. See you tomorrow. Paalam ni Manuel na kanyang inirapan. Matapos ang iniinom, ay muli niyang binisita si Tasha. Nakita niyang gising na ito kaya agad siyang tumabi. Masama ba'y pakiramdam mo? Hindi naman, ayos naman na ako Silo, salamat. Anong gusto mo? Nais niyang alagaan si Tasha ng higit pa sa kanya makakaya. O-order ako ng food. Busog pa ako. Kakain ka Tasha. Pamimilit niya dito. Iniwasan lang niya na maging masungit. May gusto ka ba? Kaya mo bang ibigay ang gusto ko? Hamon ni Tasha. Titignan ko. Gusto ko magsuot ka ng pambabae at sayawan mo ko. Kamuntik pa siyang matumba dahil sa gusto ni Tasha. Sa isip-isip ni Tasha ay hindi yun gagawin ni Silo. Napakalabong gawin niya ang hinihiling na iyon. Kailangan na masanay ni Tasha na seryoso at delikado ang lalaking kasama niya. Hindi nga rin niya alam kung bakit yun pa'y pinapagawa niya. Nais tuloy niyang tumawa dahil sa reaksyon ni Silo. Parang gusto nitong pagsalitaan siya ng masama pero nagtitimpi lamang ito. Nagugutom na ako. Bulong niya sa kanyang sarili bago bumaba na. Kanina pa siya sa kwarto ay wala namang Silo na umaaya pa sa kanya. Nagpaalam itong may bibilhin lamang saglit. Ngunit isang oras na ay wala pa rin ito kaya naman mauuna na siyang kumain. May pagkain naman pagkababa niya. Pinainit niya yung ulam at pagkatapos ay masayang kumain dahil sa pagkausap ni Silo sa kanya. Kahit papaano na wala ang dinadala niya. Winaksi na lamang muna na iyon sa kanyang isipan. Wala naman na siya sa mga magulang niya kaya hindi na siya magugulo pa ng mga ito. Lalo na yung ate niyang napakainit ng dugo sa kanya noon pa man. Napabuntong hininga siya bago nagpatuloy sa pagkain. Inisip na lamang niya na malalampasan rin niya ang lahat. May contact naman siya kay Feli at kahit papaano, nahihingahan niya ng problema ang kanyang kaibigan. Nakakapagpayo rin ito sa kanya kaya gumagaan ang kanyang pakiramdam. Sumabay pa si Silo na tila ba naging mabait sa kanya kahit ngayong araw lamang. Kakasubo pa lamang ulit niya na makita niyang dumarating si Silo na seryoso ang muka at mukhang papatay. Pero yung suot nito, napakalayo sa asta nito. Naibugan niya ang pagkain niya nang makalapit ito sa kanya habang ang mga tauhan nito ay pigil na pigil sa pagtawa. Ang mga tauhan nito ay nakapag-dress din. This is what you want. Don't laugh, Tasha. Pinigil ni Tasha ang pagtawa niya dahil alam niyang hiyang-hiya na ang mga ito. Para daw pumapasaya ka, sabi ni Sir. Maging kami dinamay pa. Sinamaan ni Silo ng tingin ang kanyang tauhan. Ikaw lang naman na request ko tsaka hindi ko naman inaasahang gagawin mo talaga. And so I did. What now? Do you want me to dance?
Gagawin ko maging ayos ka lang. Sumayaw ng madahan si Silo na sinabayan naman ng dalawa pa nitong tauhan. Hindi na talaga kinaya ni Tasha ang pagpipigil at malakas na siyang humalakhak. Tawa lamang siya ng tawa hanggang sa pinunta na siya ni Silo sa silid. Halos umiyak na siya kakatawa pero hindi pa rin siya matigil. Mabuti naman at napasaya kita. Natigilan siya at sumubsob sa unan. May halong pagluha ang kasiyahang nararamdaman niya ngayon. Bakit ka umiiyak? Sasayaw pa ako. Presenta ni Silo na kanyang pinigil. Ngayon lang kasi may taong nagpasaya sa akin sa buong buhay ko. Naninibago lang ako. Salamat talaga ha. Malaking tulong ka, Silo. Kahit na iba ka talaga makitungo at nakakatakot ka. Ngayong araw na to, pinabilib mo ko, Silo. Puri niya bago inayos ang kanyang sarili at humarap kay Silo. Salamat ulit. Ngunit hindi na nagsalita pa si Silo. Kinabig siya nito at mapusok na hinalikan. Ngunit ang mainit sana nilang pagsasaluhan ay naputol dahil naalala na naman niya ang nakakatawang itsura ni Silo. Kasalukuyan silang paalis ngayon. Isinama siya ni Silo sa farm nito upang makapasyal naman at mawala ang mga nasa isipan niya. Ang buong akala nga ni Tasha, magbabago na yung pakikitungo ni Silo sa kanya. Akala niya pang isang araw lamang ang pagiging mabait nito at maalalahanin. Ngunit mali siya ng akala dahil umagang-umaga pa lang, ipinaghanda na siya ni Silo ng almusal. Wala pa kasi ang sinabi nitong may edad na babaeng maninirahan kasama nila upang sila ay may tagapagluto. Kaya nga nag-o-order minsan si Silo, kung minsan naman ay nagluluto rin. Tulad na lang ngayon na maagang naghanda si Silo para sa almusal nila. Magdala ka ng damit mo, pang 2 araw. Akala ko uwian lang tayo. Umupo si Silo upang sabayan siyang kumain. Naglagay muna ito ng ulam bago sumagot. Alam kong nakakabagot dito sa mansyon, kaya nga doon na muna tayo para malibang ka naman. Sariwa ang hangin doon at marami kang magagawa, lalo pa kung mahilig ka sa halaman o sa mga hayop. Paliwanag pa ni Silo. Tayo lang ba? May gusto ka bang isama? Tanong ni Silo habang nakatingin sa kanya. Nahiya tuloy siya kaya naman iniwas na ang kanya mata. Wala naman, si Feli kasi ay busy kaya hindi ko rin maaasahan. Bukod kay Feli, wala naman ako alam na makakasama ko. Galit kasi sa akin ng pamilya ko eh. Si Papa lang naman ang inaalala ko. Si Papa lang kasi yung kakampi ko. Gusto mo ba siyang isama? Pwede natin siyang kuhanin, Tasha. Lahat magagawa mo na ngayon. Huwag mong isiping mahina ka. Tumango si Tasha. Pero ayoko pa rin naman na lumaki yung ulo ko porket na mabait ka sa akin o pinagbibigyan mo ko. At isa pa, ayokong gantihan sila. Tama na sa akin yung umiwas ako. Bahala na yung karma sa kanila. Kaya kong sirain yung buhay nila. Kaya wag nilang tatangkaing saktan ka o yung magiging anak ko. May pagbabanta sa mata ni Silo. Inaayos ko na rin yung wedding. Soon, pwede na tayo magpakasal. Napaawang ang labi ni Tasha. Gusto ba talaga siyang pakasalan ni Silo? Alam mo, hindi mo naman ako kailangan pakasalan. Ayos na sa akin yung ganito. Hindi ko ipagdadamot yung bata. Anak mo to eh, kaya hindi mo naman kailangan mag-alala. Ayoko lang talaga na parehas masira yung buhay natin. Pwede naman na kapag nakapanganak na ako bubukod na kami. Kung gusto mong kuhanin yung anak mo walang problema. Basta wag mo lang siyang ilalayo sa akin. Mahinahong paliwanag ni Tasha. Hindi na yun yung plano ko, Tasha. May mga nagbago na. Magtiwala ka lang. Ito ang sinabi ni Silo bago nag-focus na ito sa pagkain. Ayaw na niyang istorbohin pa ito kaya tumahimik na lamang siya. Siguro nga'y dapat siyang makinig. Dapat ay magtiwala muna siya. Tsaka na lamang siya magsasalita kapag nakita niyang hindi maganda ang kalalabasan. Sa ngayon naman ay nakikinita niyang nagpapakabuti na si Silo. Maayos ang naging biyahe nila. Totoo ngang malawak at maganda ang lugar na tinutukoy ni Silo. Pagbaba pa lamang niya, naramdaman na niya ang malamig na simoy ng hangin. May natanaw din siya mga tao. Sila yung pinagbabantay ko dito. Bulong ni Silo kaya napatango na lamang siya. Magandang araw po. Bati ng may edad na babae. Sir, napadalo po kayo. Baling nito kay Silo. This is my wife. Pakilala ni Silo sa kanya. Magre-react sana siya dahil hindi pa naman sila kasal. Ngunit sumakay na lamang siya sa gusto ni Silo dahil baka magsimula lamang ito ng away. Magandang araw din po sa inyo. Ako po si Anastasia. Tasha na lang po. Pakilala niya sa mag-asawa. Pasensya na ho, hindi ko kayo makamayan. Madumi po yung kamay ko. Ngunit hindi pumayag si Tasha at siya mismo ang kumuha sa kamay nito. Ayos lang ho, laki rin po ako sa hirap. Nakakahiya naman. Ako nga pala si Mirna. Pakilala nito na kinangiti ni Tasha.
Ate Mirna na lang po yung itatawag ko. Matapos makipag-usap saglit, ay inaya na siya ni Silo na pumasok muna sa rest house. Mamaya ka na pumasyal, magpahinga ka muna at alam kong pagod ka sa biyahe. Ayos lang naman ako eh. Huwag matigas ulo, Tasha. Nakita kita kanina, hikab ka ng hikab. Napairap siya rito. Hindi lang niya inaasahan nang biglang halikan ni Silo ang baby bump niya. Paluin mo si Mami kapag matigas yung ulo pag kaya mo na ha. Bulong ni Silo habang tumatawa. Nakatulog siya kaya full energy na naman si Tasha. Paglabas niya, nakita niyang nakikipag-usap si Silo kay Mirna. Umiti siya habang papalapit. Simple lamang ang suot ni Silo. Naka-short lang ito at t-shirt, kaya naman labas na labas ang kagandahan ng katawan na to. Nakapahinga ka na? Tanong ni Silo nang siya ay makalapit. Oo naman, gusto mo ba akong ikulong? Hindi na ako... Natigilan siya nang kumulo ang kanyang tiyan. Hindi na ako inaantok pero nagugutom na ako. Nahihiya niyang bulong. May pinahanda na ako dahil alam kong gutom ka. Mamaya ay magpapaani na pala ng ubas kaya maraming tao. Kung hindi ka komportable na may mga tao, hindi ko na lamang sila paggagawain ngayon. Sino nagsabing hindi ako komportable? Ayoko mag-inarte, Silo. Ayos lang sa akin. Dito muna sila pagmeriendahin para naman may makakwentuhan pa ako. Request pa ni Tasha. Sige. Hinagkan siya sa noo ni Silo bago ito bumalik kay Mirna upang ituloy ang pakikipag-usap. Habang si Tasha naman ay takam na takam sa pagkain. Mukhang marami siyang makakain ngayon. Nagugas siya ng kamay bago sinimulan ang paglantak sa mga pagkain. Natanaw ni Tasha ang mga tauhan na pipitas sa ubas. Napansin lang niya ang babaeng mapustura na animoy sexy na model kung lumakad. Sa kilos nito ay alam niyang mayaman. Sino po pala yun? Pasimple niyang tanong nang makalapit si Mirna sa kanya. Ay, kain po pala. Busog pa, iha. Kumain na rin kami ni Kuya Gary mo. Yung tinutukoy mong yun ay si Dina. Namimitas din po ba siya? Hindi, iha. Nakabantay lang siya kasi siya yung papakyaw ng ubas ni Silo. Lagi naming buyer yan dito. Siya lang ang binibigyan namin ng mga tanim. Kaya nga kilala na rin siya ni Sir Silo. Paliwanag ni Mirna kaya napatango si Tasha. Okay ate, salamat. Kain ka lang, doon lang ako mamimitas din. Paalam ni Mirna bago umalis. Nagawi naman ng tingin ni Tasha kay Silo at Dina. Magkausap ang dalawa at si Dina ay pasimpleng napapasulyap sa kanya. Nahiya tuloy siya dahil sa tako niyang kumain. Tumataba na nga yata siya. Naiinggit siya sa mga sexy pero kumpara naman sa anak niya, ayos lamang basta maging malusog ang bata. Umayos siya sa pagkain nang makita niyang palapit si Dina at Silo sa kanyang gawi. Kain, mabilis na bati ni Tasha. No thanks, diet ako. Napatango siya bagong ngumiti. Ikaw Silo, ayaw mo ba? Walang pasabing umupo si Silo bago nakisalo sa kanya. Naupo rin naman si Dina. Nakamasid lamang ito kaya nahihiya tuloy siyang sumubo. Napatingin na lamang siya kay Silo na inamang nito ang kamay nitong may kanin at ulam. Ngayon lamang niya nakitang nagkamay si Silo. Ilang linggo na siyang nasa mansyon pero never niya pa itong nakitang nagkamay. Tingin nga niya kay Silo ay maarte ito. Ngunit ngayon ay napatunayan niyang hindi naman. Lihim siyang napangiti dahil sa kaunting kilig. Punta na lang muna ako doon. Paalam ni Dina na tinanguan lamang ni Silo. Kumain ka ng kumain, Tasha. Oo nga, kumakain naman ako eh. Mas sexy ka pa din sa paningin ko. Ano? Ano ka mo? Nauubo pa rin niyang tanong. Napapansin kong nakatingin ka kay Dina eh. Nagsiselos ka ba? Ako? Wow ha? Hindi nagagandahan lang ako sa kanya. Hindi na sumagot si Silo. Kumain na lang ito at patuloy pa rin siyang sinusubuan. Buti naman ikaw na ulit ang kumuha ng mga tanim. Napansin ni Silo na kinikilig si Dina nang basagin niya ang katahimikan sa kanilang pagitan. Napapansin rin niyang hindi ito kumikibo kaya siya na ang nag-first move lalo na't hindi naman walang kwenta ang purpose ng usapan nilang dalawa. Business is business. Ganyan mag-isip si Silo. Nais niyang diretsahan at walang paligoy-ligoy. Masaya kung ako pa rin yung pinagkakatiwalaan ninyo. Suki na ako so may discount ba? Pabirong tanong pa ni Dina. Sure. No, I'm just kidding. Bakit pa ako hingi ng discount? Ikaw yan. At isa pa, matagal na tayong ganito. Salamat. Tipid na sagot niya bago napasulyap kay Tasha na nakatano na naman pala sa kanilang dalawa. Hindi nga ba talaga ito nagsiselos? Napangisi si Silo sa kalokohang pumasok sa kanyang isipan. Sa Paranaque ka pala naka-stay for now? Magaganda ang subdivision doon sabi nila.
Yes, pero hindi ako sa subdivision. May sarili ako na biling lupa at pinatayuan ko yun. Ayoko sa mataong lugar. Plano ko rin sanang mag-move dun eh. Iiwan ko muna sa parents ko yung business ko dito. Maganda kaya sa lugar na napili mo? Sa tingin mo, makakakuha pa ako dun? Napataas ang kilay ni Silo. Bakit dun pa? Sa Bulacan may mansyon ka, right? Napangiti si Dina bago lumapit pa sa kanya. Alam mo, matagal na tayo magkakilala. Hindi naman problema sa akin kung may GF ka ni eh. Tsaka secret lang to, promise. Magaling ako sa tagu-taguan. Mapang-akit na bulong ni Dina. She's my wife. Buntis din siya. Oh, congrats pala. Tila ba wala lang ito kay Dina? Sabi ko nga sa'yo, ayos lang. Paniguradong hindi niya tayo mahuhuli dahil medyo tanga siya. Tumawa pa si Dina nang nakakainsulto. Hindi ko na ibibigay sa'yo ang mga gulay. Lumayas ka na sa bakuran ko. Kung ayaw mong ipakaladkad kita ngayon din, Dina. Tapos na tayo. From now on, wala ka nang kukunin sa amin. Pasalamat ka't babae ka. At masasaktan yung asawa ko kapag sinaktan kita. Mabait ang asawa ko kaya mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Madiin, ngunit kalmado pa rin si Silo. Ayaw niyang makahalata ang iba pang nagtatrabaho na sila ay nag-aaway. Ano bang mali sa sinabi ko? Matari pang tanong ni Dina. Mas lumapit pa ito sa kanya upang magpumilit siyang halikan. Ako na lang sana, Silo. Hindi kita ipagpapalit. Desperada ka talaga. Natigilan si Dina at maging si Silo sa nagsalitang si Tasha. Kalmado ang reaksyon nito, ngunit sa pananalita nito ay mababakas ang pagngingit-ngit. Layuan mo si Silo. Kahit buntis ako, papatulan kita, sinasabi ko sa'yo. May anak na siya oh. Bulag ka ba ha? Kapag ayaw, wag mong pinipilit. Buwisit ka. Sigaw ni Dina. Buwisit ka rin. Kala mo ikaw lang ang marunong magtaray? Halika dito, suntukan tayo. Nagwawala na si Tasha sa inis habang si Silo ay inaawat ito. Hindi siya maganda o gaga. Naalarma na rin si Mirna at ang mga trabahador. Wag mo akong pigilan. Papatikimin ko lang yung makulit na yan. Walang buntis-buntis dito. Makikipagsuntukan talaga ako. Tama na, iha. Masama sa'yo ang... Natigilan si Mirna nang magsalita si Tasha. Ipapaalam ko lang ate sa babaeng yan na hindi siya pwedeng mamilit kapag ayaw. Tasha, calm down. Si Silo na ang umawat. Pumasok na tayo. Aya pa niya bago inalalayan si Tasha palayo. Binili niya na sa tauhan niyang escortan din si Dina paalis sa farm. Nakita kong pinipilit kanyang halikan. Nakakabanas lang kasi. Babae rin ako pero never kong gagawin yun. Lalo na't ayaw sa akin. So nagsiselos ka nga? Natutuwang tanong ni Silo. Ewan ko sa'yo. Wag mo nga akong kausapin. Kala mo okay tayo? Hindi. Nakita kita na gusto mo rin naman eh. Bakit nga ba ako magtataka? Babaero ka nga pala. 3 nga pala kaming kinama mo. Hindi na bago tong... Natigilan na si Tasha dahil hinalikan ito ni Silo. Now, I know the answer, Tasha. Labas! Malakas na sigaw ni Tasha bago malakas na isinarado ang pintuan. Iba nga talagang magalit ang buntis, lalo't nag-uumpisa pa lamang ito sa paglilihi. Sir, may kumot na ho ba kayo? Tanong pa ni Mirna nang makita siya nito sa couch. Okay na to ate, salamat. Bukas susuyuin ko na lamang si Tasha, baka sakaling malamig na ang ulo. Bakit naman kasi ginawa pa ni Dina yun? Ang babaeng yun, nakakahiya yung ginawa niya. Naiiling na wika ni Mirna. Ayan tuloy yung inabot mo, hindi ka tuloy makakatulog katabi si Tasha. Mahirap talagang intindihin ng mga babae. Sabat naman ni Gary habang natatawa. Kaya ikaw Sir Silo, mas dapat habaan mo yung pasensya mo para magtagal kayo. Payo pa ni Gary. Kuya Gary, ganoon ho ba talaga? Hindi niya kasi maaming nagsiselos siya eh. Hindi niya ma-imagine ang sarili niya ngayon ay humihingi ng advice sa dalawang mag-asawa. Siya si Silo, madalas siyang sabihang masungit, dangerous at heartless. Wala siyang kinatatakutan dahil alam lang niya ay palagi siyang tama. Ngunit tila ba nakakalimutan na niya kung sino siya bago pa man niya iplano ang pagkakaroon niya ng anak. Malayong malayo ang plano niya sa ginagawa niya ngayon. Nagdadalawang isip siya kung ano ba talagang plano niya. Gayong napapalapit na siya kay Tasha. Alam mo, pansin ko din yung pagbabago mo eh. Sa magandang paraan naman, mas gusto ko yung ngayon kaysa yung Silo nun na halos hindi nang umingiti. Mukhang talagang malakas yung epekto ni Tasha sa'yo, sir. Si Mirna ang nagsalita. Pero magulo pa yung sitwasyon namin eh. May mga bagay kaming hindi pa namin masagot parehas. Soon, baka nga maunawaan na namin ang dahilan kung bakit tumabot sa ganito.
Bukas naman ang isip ni Silo sa maaaring kahinatnan, ngunit hinihiling lamang niya na sana ay maging maayos sa mga yon. Nakikita kong nahihiya lang kayo. Alam mo, ganyan din kami ni Myrna nun eh. Pagkukwento pa ni Gary. Kita mo naman ngayon ilang taon na kami at masasabi kong kamatayan man hindi kami mapaghihiwalay. Napangiti si Silo bago nagpaalam na mahihiga na. Bukas na bukas, ipipick up niya ang mga inani. Iba na ang sinusuplayan ni Silo. Sinayang ni Dina ang maayos sana nilang partnership. Awang-awa si Tasha kay Silo. Paggising niya, hinanap agad niya ito kung saan natulog. Nakita niya ito sa couch. Nakalaylay ang kumot nito kaya agad niya iyong inayos. Ngunit ayaw niyang ipakitang naawa siya, kaya naman agad siyang pumunta sa kusina. Naamoy rin kasi niya ang niluluto. Iniisip niyang si Myrna yun. Magandang umaga po ate. Hindi nga siya nagkamali at si Myrna nga. Aga mo naman buntis. Hindi rin naman po ako nakatulog masyado. Mismo na rin si Sir no. Sa una lang talaga madaming tampuhan. Pasasaan ba't magiging maayos din kahit masasanay na lang. Naiinis lang po kasi ako ang kulit niya. Palusot pa ni Tasha dahil ayaw niyang ikwento ang kanilang alitan. Yun ba talaga o dahil kay Dina? Naku hindi po ate, wala po sa akin yun. Gusto nila pag-untugin ko pa sila eh. Kalma ka na buntis. Pinayuhan ko na si Sir na wag ka nang sabayan kapag naiinis ka. Ano pong sabi niya? Pasimpleng tanong ni Tasha. Wala naman masyado. Hindi po ba siya nagalit sa akin? Hindi naman iha, natatawa na nga lang si Sir. Napatango na lamang si Tasha. Ano po bang niluluto mo ate? Nagugutom na po kasi kami. Maupo ka na malapit na to. Tumango na lamang si Tasha bago hinintay ang almusal. Bukas ay uuwi na naman sila sa mansyon. Boring na naman. Gusto na lang tuloy ni Tasha na magpaiwan dito sa farm kahit papaano kasi may nakakausap siya. Nasabi na ba sa yung ipapakilala ka na niya sa pamilya niya? Bigla ang tanong ni Myrna. Nasabi niya pero wala pong date na binanggit. Ang alam ko'y pag-uwi niyo doon na yung diretso niyo. Kinabahan tuloy bigla si Tasha. Ingat ka na lang sa mami niya. Sigurista kasi yun. Sa tingin po ninyo, magiging maayos yung pakikitungo nila sa akin. Mabait ka at maayos na babae. Alam ko makukuha mo rin yung loob nila. Nakangiting sagot ni Myrna bago itong humiti sa kanya. Hindi pa rin niya pinapansin si Silo. Kanina pa nga niya ito napapansin na pasimpleng padaan-daan sa kanyang harapan. Magandang araw. Napalingon siya sa lalaking bumati. Magandang araw din. Sino po kayo? Ano pong maitutulong ko? Magalang niyang tanong. Oh, I see. Hindi pa pala niya ako na ipapakilala. Sa bagay, hindi na ako magtataka dahil hindi naman talaga madaldal ang pare ko. Natatawang sagot ni Manuel bago naglahad ng kamay. I miss brother Manuel. Pasensya na hindi ko alam. Natutuwa ako makilala ka. Nakangiti ngunit nahihiyang sagot ni Tasha. Nasaan nga pala siya? Baka nasa kalabasahan. Pinapadalaw nila Ate Myrna yung kalabasa kung maaari ng anihin. Masyado kang malalim magtagalog sorry, hindi ka ba fluent sa Tagalog? Sakto lang, laking Canada kasi ako pero gusto ko ang Tagalog. As of now, medyo may ilang words akong hindi pa magets. Paliwanag ni Manuel. Napangiti siya. Gusto mo bang tawagin ko si Silo? No, it's fine. Hintayin ko na lang siya. Pansin ko lang tiyan mo. Malaki kayatang magbuntis. Parang oo, pansin ko din to eh. Kaya lang, next week pa kasi balik ko sa doktor para malaman kung malaki ba talaga ako magbuntis o baka kambal to. Feeling ko kambal. Hula ko din. Natutuwang wika ni Tasha. You know what? Mom wants to meet you. Sabi lang ni kuya na hindi pa oras. Sa tingin ko naman, magugustuhan ka ni mami. Ayos lang rin naman kung hindi. Igagalang ko na lang yung magiging reaksyon nila. Anong ginagawa mo dito? Nakataas ang kilay ni Silo. Leave her alone. Utos pa nito nang makita ni Silo na masyadong malapit si Manuel. Pati ba naman akong kapatid mo pinag-iisipan mo? Pagbibiro pa ni Manuel. Ayoko lang na maging kamukha mo pa'y anak ko. Sama mo naman. Nagpaalam na lang muna si Tasha na sa silid muna upang makapag-usap ang magkapatid. May problema ba? Ito agad ang tanong ni Silo nang makaalis na si Tasha. Wala naman. Aalamin ko lang sana kung kailan mo babalak sabihin na magkakaapo na sila. Nahirapan na rin kasi ako sa kakabuliglig nila. Tsaka yung si Tito Gilbert, masyadong mayabang. Palibhasa yung anak niya may nabuntis na model. Kaya pinapamukaan na naman si mami na baog ka daw. Umigting ang panga ni Silo sa galit. Tinatarantado na naman pala kay ni Gilbert. Palibhasa nasusulsulan si daddy eh. Ano naman sabi ng ama mo? Wala.
Kampi at naniniwala pa yata kay Tito. Sumbong ni Manuel. Silo, alam kong galit ka, pero Tito pa rin naman natin yun. Kaya kapag naman napatunayan mong hindi ka nabaog, matatahimik na sila. Si Mami nga hindi naghahangad ng napakagandang babae. Basta may maipakilala ka lang. Hindi siya istrikta o sigurista. Isa pa yun sa dahilan kung bakit nagdadalawang isip si Silo na i-involve si Tasha sa pamilya nila. Doon na kami didiretso. Talaga? Finally. Makakaalis ka na. Ikadarating ko lang naman, pagpahingayin mo naman ako at saka magre-relax muna ako dito. Hindi mo sinabing napakaganda pala talaga niya. Manuel, magiging asawa ko na siya. May pagbabanta si Silo. I know. Natatawang sagot ni Manuel bago natatawang puntahan ang nasa seldang mga kabayo. Mga ngabayo ko, ikaw ba? Tanong pa nito sa kanya. Mga ngabayo rin ako. Sagot niya bago pumasok sa rest house upang puntahan si Tasha. Napaismik si Manuel nang magets nito ang sinabi ng kapatid. Nakatanaw lang si Tasha mula sa bintana. Alam niyang patungo na si Silo sa kwarto niya kaya inayos niya ang sarili. Iniisip tuloy niya kung mag-iinarte pa rin ba siya o patatawarin na niya si Silo. Hi! Napalingon siya sa kakapasok lang na si Silo. Hindi niya ito pinansin. Naupo siya sa kama at pakunwaring busy. Still mad at me? Hotdog? Pamimiloso pa ni Tasha bago napairap. Yeah, my hotdog is big. Yummy hotdog may Tommy. Pamimiloso pa rin ni Tasha. Filingero. Talk to me please. At ngayon, nagmamakaawa na to. Parang kailan lang, halos patayin siya nito sa sindak. Mapapirma lamang siya sa kontrata. Napakabilis talagang magbago ng isang tao. At least, sa magandang paraan naman nagbago si Silo. Natutuwa siya kahit hindi niya masabi iyon ng harapan. Kausapin mo Moon, tulad ni Bruno Mars. Gusto na nga tuloy matawa ni Tasha sa mga pinagsasasabi niya. At saan ka pupunta? Nakapamewang na tanong ni Silo nang makitang palabas siya. Utang na loob, huwag mo kong sasagutin ng to the moon. Hindi mo ko mapipigilan sa gagawin ko. To the moon? Pangaasar pa niya lalo. Ang buong akala niya ay kung anong gagawin ni Silo. Ngunit bigla na lamang siya nitong hinila pahiga sa kama bago inibabawan. Gustong bang makita kung paano mga bayo si Silo? Mapang-akit pang tanong nito na kanyang kinagulat. Show me Silo. Patol niya bago hinintay ang susunod nitong gagawin. Sa umpisa ay padampi-dampi lamang ang halik ni Silo. Ngunit habang patagal ng patagal ay mas lumalalim yun. Oh, bakit ganyan ang buhok mo? Puna ni Mirna. Kamuntik patuloy mataranta si Tasha. Mabuti na lamang nakalusot siya. Ngunit sa mata ni Manuel ay hindi siya nakaligtas. Alam nito ang naganap sa pagitan nila ni Silo kaya patawa-tawa lamang ito. Magaling ba talagang kumabayo si kuya? Natatawang tanong pa ni Manuel. Ha? Patay mali siya nitong tanong. Never mind. Sabay-sabay na daw pala tayo bukas. Sa bahay na kasi ang diretsyo niyo eh. Gusto man niyang umangal. No choice naman siya kaya napatango na lamang si Tasha. Kinaumagahan, maaga nga silang gumayak. May sariling sasakyan si Manuel kaya naman nakasunod lamang ito. Nangako naman siya sa mag-asawa na bibisita pa rin sa farm kapag may oras na ulit. Gustuhin man niyang magpaiwan, hindi maaari dahil ikakagalit ito ni Silo. Maliwanag pa naman nang makarating sila. Hinapon nga lang dahil huminto-hinto pa sila ni Silo sa biyahe. Sinalubong agad sila ng mga kasambahay. Kinuha ng mga ito ang kanilang dala. Mabuti naman at nandito na kayo. May edad na babae ang sumalubong sa kanila. May mga mamahaling alahas at masasabi mo talagang mataas ang pinag-aaralan nito sa unang tingin pa lamang. Nice to see you, ma'am. Bati ni Silo. This is Anastasia, my fiancé. Pakilala ni Silo. Kinagagala ko pong makilala kayo. Tumango lamang ito sa kanya bago binaling kay Silo ang tingin. I miss you anak. Napasulyap si Manuel sa kanya. Sa una lang yan, kapag nakuha mo yung kiliti ni mami, magiging okay din kayo. Oo naman, sagot na lamang niya kahit hiyang-hiya talaga siya. Saan? Sabay-sabay na napalingon silang tatlo sa ama ni Manuel at Silo. You're finally here. Yeah, tanging sagot ni Silo. By the way, this is my fiancé. Pakilala rin ni Silo mula sa ama nito. Hi Iha, nice to meet you. Ako rin po. Ngumiti ang ama ni Silo bago sila inaya. Ang tito mo pala'y kanina pa nandito. Who? Kunot noong tanong ni Silo. Si Tito Gilbert mo. Good, may sasabihin din ako eh. Seryosong seryoso si Silo. Ganitong ganito si Silo nung una niyang makita.
Nandito na palang paborito kong pamangkin. Napatayo si Gilbert at niyakap si Silo. Nakamasid lamang si Tasha sa lahat. Paboritong ichismis. Bulong ni Manuel na narinig ni Tasha kaya napasulyap siya rito. Bago ang lahat, nais kong sabihin na buntis na si Tasha. Ikakasal na rin kami at oo tito. Napasulyap si Silo kay Gilbert. Hindi ako baog tulad ng lagi mong mukhang bibig. Natahimik ang lahat. Congrats! Ang ama ni Silo ang unang bumasag sa katahimikan. Yeah, congrats! Tila ba dismayado ang tito ni Silo. Anong tinapos mo? Biglang tanong ng ina ni Silo na hindi niya napaghandaan. Ngunit sa parting to, nais ni Tasha na maging totoo sa lahat. Hinawakan ni Silo ang kanyang kamay at pinisilyon. Sa palagay niya iniisip ni Silo na hindi siya komportable. Ngunit kung siya lang din ang tatanungin, ayos lamang ang mga binabatong salita sa kanya. Normal lang naman para sa isang magulang na magtanong para sa ikakasiguro ng kanilang anak. Ma'am, can we not talk? Hindi pinatapos ni Tasha si Silo. May bibig siya, may sarili siyang paninindigan para ipagtanggol ang kanyang sarili kung magiging foul ang mga itatanong ng ina ni Silo. Isa po akong call center agent pero sa ngayon po'y nag-resign na ako. Pag-amin niya rito, nakita niya ang pagtaas ng kilay ng tito ni Silo na kanina pa nakamasid sa kanya. Kaya pala nangangamoy taguling. Bulong nito na narinig naman ni Manuel ngunit hindi na lamang nag-react upang hindi na maging malaking gulo. So, yun na pala ang mga tipo ni Silo. Akala ko ba sexy ladies? Ang buong akala ko kasi si Silo yung tipo ng lalaki na standard ang mga nais. Tell me what happened, iho? Pasimple, ngunit punong-puno ng pag-iinsultong tanong ni Gilbert. Calm down, Silo. Saway ni Tasha nang mapansin niyang kinuyom na ni Silo ang kamao na to. Hindi naman natin kailangan pumatol. Galang na lang natin ang parents mo. Pagbibigyan kita dahil nakiusap yung nobya ko. Simple ngunit may diing wika ni Silo habang nakatitig kay Gilbert. I don't care kung call center ka lang. For me, manners and personality is the most important. Hindi ako mapangmatai ha. Noo. Aminado ako mapanghusga ko. Sa ngayon binago ko na yun. Aanhin ba ang class kung masama naman ang ugali? Kung ang magiging asawa naman ng anak ko ay mas mahaba pa ang sungay sa akin. That's my mom. Kumindat pa si Manuel. Si Tito kasi, sexy ladies lang yung bet. Kahit walang talino pinapatulan. Pabirong pasaring ni Manuel. Oops, sorry Tito. Baka na-offend ka ha? No, it's fine. Well, look at my son Marcus. Napakagaling na nga sa negosyo. Marunong pang pumili. And take note, may magiging apo na ako. Unlike Silo, maliban natin kung... Natawa si Gilbert. Never mind, ayokong sirain ang oras na to. Enjoy the dinner. Baka kasi ngayon ka lang makakatikim ng masasarap na pagkain. Shut up, you old man. Dinuro ni Silo si Gilbert. Bastusin mo pa yung nobya ko, tutumba ka sa kinatatayuan mo. Silo, awat ng ama ni Silo na ngayon ay galit na rin. Tumigil kayo. Tito mo si Gilbert, kaya rumispeto ka pa rin. No way, bastos ang kapatid mo. Kung gusto mo, ikaw na lang ang rumispeto sa kanya. Silo iho. Ang ina ni Silo ang pumagitna. Gilbert, umuwi ka na. Tama na. Saway ni Tasha. Natatakot na ako. Shh, tara na. Magpahinga ka na. Inakay na siya ni Silo patungo sa silid. Si Manuel naman ay naiwan kasama ang magulang ni Silo. Bumaba ka na doon, ayos na ako dito, sige na. Kausapin mo sila at wag mo silang kagalitan. Pakiusap niya kay Silo. Kaya ko na yung sarili ko. Pakiusap, wag mong sirain yung oras na magkakasama kayo. Tumango si Silo at hinagkan siya sa labi. I'll be back, saglit lang ako, okay? Lumabas na si Silo. Nakita niya ang kapatid na si Manuel at ang ama niya na nag-uusap habang ang ina naman niya ay walang imik. What's wrong with Gilbert? Tinotolerate niyo talaga yung kabastusan niya. Silo, stop. Awat ng kanyang ina. Ako nakakausap sa ama mo. Gusto ko ako because Tasha is my fiancé. Buntis siya, daddy. Napakatindi mo talaga. Napatunayan kong hindi na ako inutil pero wala ka pa rin pinagbago. Si Gilbert pa rin ang inaayunan mo. Mahirap lang ang babaeng yun. Madiing wika ng kanyang ama. Hindi kayo bagay at hindi siya makakapantay sa atin. Iba ang level niya. Nilaso na talaga ni Gilbert yung utak mo. Kung hindi lang kita ama baka napatay na kita. Silo, why? Ipagtatanggol mo ang batugan na to? Bakit dad? Kami ni Manuel ang umaasikaso sa business na dapat ay responsibilidad mo.
Nagpakasarap ka lang at inaasa sa amin nila ma'am ang lahat. Napakagaling mong dumikta. Ikaw nga walang maipagmamalaki. Si mami lang naman ang naghirap sa lahat eh. Siya lang talaga umpisa pa lang. Tinakwil siya ni na lolo at lola dahil pinili niya ang walang silbing gaya mo. Masaya ako malaman na hindi na ikaw yung walang pusong silo na nakilala ko. I'm so proud of you, son. Tinapik ng ama niya ang kanyang balikat. Nakikita ko ngayon na mahal mo nga talaga yung babaeng yun. Nasobrahan nga ba siya sa mga nasabi niya? Nagdadalawang isip si Silo. Nakukonsensya siya na parang hindi. Naghahalo-halo ang kanyang emosyon. Bro, tawag ni Manuel. May inabot itong beer. Tapang mo talaga. Ikaw talaga yung leopard sa pamilya na to. Kahit si dad hindi umubray eh. Sinabi ko lang yung sama ng loob ko na kinikimkim ko. Matagal ko nang gustong sabihin yun sa kanya. What about ma'am? Nasaktan siya bro. Panigurado ako mas mahirapan si Tasha na mapalapit kay ma'am. Hindi naman masamang tao si mami. At isa pa, alam kong magkakasundo sila. Weh, paano mo nasabi? Bigyan mo lamang sila ng oras. Tanging sagot niya bago ininom ang beer. Tinapik niya ang balikat ni Manuel. Pahinga na ako. Sige, thanks bro. Wika ni Manuel na tinanguan niya lamang. Hindi siya gumawa ng ingay upang hindi na magising si Tasha. Inaasahan kasi niyang tulog na ito pagbalik niya. Madahan siyang tumabi at humarap kay Tasha. Napakaamon ng mukha nito. Ngunit pansin niya ang luha sa mata ni Tasha. Mukhang umayak na naman ito hanggang sa makatulog. Nais niyang haplusin ang buhok ni Tasha, ngunit nag-aalangan siya dahil baka magising ito. Kamusta? Mali ang kanyang akala. Talaga naman palang gising pa ito at siya hinihintay. Nakausap mo ba yung dad mo? Nagsorry ka ba sa kanila? Tasha, wala naman dapat ihingi ng tawad. Ininsulto ka nila sa harapan ko. Silo, magulang mo pa rin sila. Gusto mo bang magaya ka sa akin? Itinakwil ako't hindi minahal. Kaya sila nagagalit dahil kapakanan mo lang yung iniisip nila. Hindi ba't napakasarap malaman na yung pamilya mo inaalala ka? Kasi ako, napasinghot si Tasha. Hindi ko yun naramdaman eh. Niloko ko ni Calix, yung ex ko. Ginamit niya ako. Tapos nalaman kong pati pamilya ko ginamit lang din ako. Nakakaawa ko, no? Shh, I'm here. Hindi ka man nila pinapahalagahan at minahal. Nandito naman ako. Ipaparamdam ko sa'yo na karapat dapat kang mahalin. Sa tingin ko, hindi eh. Hindi napigil ni Tasha ang lumuha. Kasi bakit nila ako hayaan kung karapat dapat pala akong mahalin? Isang mahigpit na yakap na lamang ang ginawad ni Silo. Hindi niya alam kung paano niya mapapatahan si Tasha. Nasa tabi lamang siya nito hanggang sa tuluyan na itong makatulog. Mariing napapikit si Silo. May mga realization lang siya habang tumatagal ang pagsasama nila ni Tasha. May mga desisyon siyang nagbabago. Paninindigan na niya kung ano ang meron sila ni Tasha. Hindi lang niya maamin pa ngunit alam niya sa sarili niya na mahal na nga niya si Tasha. Sa tuwing kasama niya ito'y umaamo siya. Nawawala ang pagiging heartless niya o pagiging delikadong tao. Ibang-iba na siya ngayon kumpara noong unang makita niya ang dalaga. Simula nang markahan niya ito, ay nagkamarka na rin ito sa kanyang puso. Maagang gumising si Tasha. Natutulog pa si Silo, kaya naman madahan siyang lumabas. Inabutan niya ang ina nito na naghahanda ng almusal. Magandang umaga po. Nahihiya niyang bati. Maaga ka masyado, iha. Maupo ka at patapos na itong almusal. Tulungan ko na po kayo, ma'am. Magiging asawa ka na ng anak ko kaya tawagin mo na akong mami. Napaawang ang labi ni Tasha. Ibig sabihin ba nito ay tanggap siya na to? Nasabi sa akin ni Manuel na breadwinner ka ng inyong pamilya. Hindi naman po. Tumutulong lang po sa makakaya ko. Ayaw maging mayabang ni Tasha. Ako lang po kasi ang may trabaho. Tamad yung pamilya mo para iasa lahat sa'yo. Pati pambili ng panty at brief nila iaasa sa'yo. Diretsahang sabi ng ina ni Silo. Nung ganyan yung edad ko sa'yo katulad mo ko. Mahirap lang din kami noon. Dahil lang sa pagsusumikap kaya kami nakaahon. Kaya pala magaan ang loob niya sa ina ni Silo. Galing ako sa hirap kaya iniiwasan kong maging mapanghusga. Inuhusgahan ko lang yung isang tao base sa pinapakita nila. Nakatingin lamang si Tasha. Sa nakikita ko mahal ka na ng anak ko at ang mahal niya minamahal ko na rin. Sa hindi malaman na dahilan ay napangiti si Tasha. Masaya siyang nakinig sa sermon ng ina ni Silo at sabay na rin silang nag-almusal. Paggising ni Silo ay wala sa tabi niya si Tasha. Kinakapapa niya ito upang makasiguro. Inisip niyang baka bumaba na ito kaya agad siyang naghilamos bago bumaba na. Hindi niya inaasahan ang nadat na niya sa kitchen.
Masayang nagkukwento ang kanyang ina habang si Tasha ay tumutulong na maghugas. Ma'am? Tasha? Why? Mataray na tanong ng ina niya bago ngumiti. She's pretty nice. Mas gusto ko na si Tasha kaysa sayo. Really, ma'am? Gulat na gulat si Manuel. Hindi ko inaasahang magiging ganito kadali. I told you. Proud na singit ni Silo bago hinagkan si Tasha. Ako na dyan, maupo ka na. No, ikaw ang maupo at akong tatapos dito. Are you sure? Paninigurado niya bago sinulyapan pa si Tasha. Bro, ayos ba? Galing mong manghula na magiging okay din sila ni ma'am. Yeah, ayos na ayos. Where's dad? Tanong niya nang mapansing wala ito. I don't know. Bumaling si Manuel sa kanilang ina upang magtanong. Ma'am, where's dad? Tinatanong ni Silo. Shut up. Saway niya sa kapatid na masyadong madaldal. I'm just curious, that's all. Nasa bakuran ng dad mo. Gusto raw niyang mag-coffee habang nakatanaw sa labas. Wanna join him? Go. Don't be rude, Silo. Ama mo pa rin siya after all. Napasulyap siya kay Tasha. Tama si mami mo. May choice ba ako? Napailing siya bago binitbit ang kanyang mugs patungo sa labas. Naupo siya sa tabi ng kanyang ama. Hey, simpleng bati ni Silo. Hey, bati ng kanyang ama bago bumalik sa pagiging tulala. Dad, I'm just sorry. I didn't mean to hurt you that way. Nasobrahan ako and really sorry for that. Inutusan ka ba ng mom mo? No, it was my choice to talk to you. Sure ka? Baka naman wala kang choice kasi sinabi ni Tasha. Natatawa nitong wika. But anyway, let's just forget about it. Totoo naman yun. Kung di mo pa nga sinabit ipamukha sa akin na hindi ko pa malalaman na sobra na pala ako. I was so selfish. I didn't know that I'm hurting my family. Hindi siya kumibo. May development ka anak. Akabuti sa'yo na nakilala mo si Tasha. Maaari mo bang ikwento kung paano? Paano nga ba? Yan din ang tanong bigla ni Silo. Napakamot siya sa ulo. Hindi niya alam kung saan sisimulan o kung papaano ipapaliwanag ang ginawa niya at ang mga unexpected na pangyayari. Actually dad, I met her sa club. Gusto niya makalimot sa problema. Sa pagkakatanda ko, problema sa ex niya at sa family niya iyon. And then I was there that time. Natigilan siya. Tapos nag-usap kayo at nagkakilala and then nagtusukan kayo. Curious na curious ang kanyang ama. Parang ganun na nga pero may plan that night. Natigilan siya dahil nagdadalawang isip siyang sabihin. Ang plano ko lang dapat ay sipingan yung 3 babae at isa siya doon. Sinubukan ko sa loob ng 1 buwan kung sino ang magbabalik at kung sino ang mabubuntis. Para malaman ko kung may problema nga ba talaga ako. Kasi once na magpunta ako sa doktor at magpasuri, alam ko sa sarili ko na sumuko na ako. Naminado na ako. Kaya hindi ko yun ginawa muna. Nakipagsiping muna ako and then after 1 month, she came back. Sinabi nga niyang buntis siya. You did that? Gulat na gulat ang ama niya. What if 3 pala silang nabuntis mo? Ano bang iniisip mo ha? Why 3? Pwede namang isa lang san. Dad, I already did it. Hindi naman ibabalik. Don't worry. Hindi naman sila nabuntis lahat. Si Tasha lang din na siguro ko bukod sa ako yung una niya. Pinamanmanan ko din silang 3 at yung 2 nag-failed. Oh thanks. Kundi 3 pa yung magiging apo ko sa 3 mong nabuntis. Nahibang ka Silo. Next time, don't you dare to do that. Sana lang wag manahin ng anak mo yan. Nung una dad, wala akong plano na mahalin si Tasha. I don't love her at first. We always fight at lagi siyang umiiyak. Ang usapan namin, pakakasalan ko siya upang dalhin ng anak ko yung apelyido ko at masigurado kong akin ang bata. But things change. Mahal mo na siya. Napatango siya sa ama niya. So what now? Pakakasalan ko yung taong mahal ko. Sagot niya nang may ngiti sa labi. Umamin ka na ba? No. I don't know what to do. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan dad. Duwag ka pala sa ganitong bagay. Pangaasar pa ng kanyang ama. Okay, let me help you with this my son. Napatango siya bago nila sabay hinigop ang kanilang kape. Tignan mo yung mag-ama. Nakangiti si Tasha nang makita si Silo at ang ama nito. Pangalawang araw na nila sa mga magulang ni Silo. Hindi na muna sila pinabalik sa mansyon ni Silo. Ayaw rin naman ni Tasha dahil mas nag-i-enjoy siya kasama ang pamilya ni Silo. Iha, bibilhan pala kita ng mga damit. May mga damit naman na po ako. Matitino pa po. Duster lang po ang kulang ko. Lumalaki na rin po kasi yung tiyan ko. Magdadalawang buwan na po ito next week. Akala ko 4 na buwan na yung tiyan mo dahil sa laki. Gulat na gulat ang ginang. Maging siya ay napansin niya ang kakaibang paglaki na to.
Schedule mo na bukas sa doktor, di ba? Ako na ang sasama upang maunawaan ko yung mga dapat mong iniiwasan, kinakain, o kung maselan ba'y pagbubuntis mo. Naku, baka maabala ko pa po kayo. Tasha, hindi kailanman naging abala sa akin kayong dalawa ng apo ko. Inihahanda na yung kasal kaya magiging busy sila. Kaya naman ako na yung magbabantay at mag-aalaga sa inyo. No stress, okay? Lahat ng makaka-stress sa'yo ay wawalisin natin. Salamat po, ma'am. Naging komportable agad siyang tawaging mami yung ina ni Silo. Ngayon lamang niya naramdaman na mahalin ng isang magulang at sobrang tumataba ang kanyang puso. Kinahaponan, inaya siya nitong mag-shopping. Pinagmaneho sila ni Manuel dahil wala naman itong ginagawa o pupuntahan. Madaming pinamili ang ina ni Silo habang siya naman ay nakasunod lamang. Si Manuel naman ay tagadala nila kaya naman nahihiya talaga siya. Gusto mo ba to, iha? Alam mo, natutuwa ako kasi wala talaga akong anak na babae eh. Ikaw na lang yung aayusan ko. Nakaka-excite, no? Oo nga po, nakakatuwa po pero napakadami naman po nito, mami. Ano ka ba? Kulang pa nga to eh. Dumampot ito kaya naman napangiwi na lamang si Tasha. Nagawi sila sa isang mamahaling brand ng mga damit. Nandulula si Tasha sa presyo. Napagawi ang tingin niya sa dalawang babaeng sales lady. May natipuhan kasi siyang sandalyas. Tinignan niya iyon at hinawakan. Miss, magkano po to? Mamahal po yan. Baka po hindi mo kayanin. May mas mura po kami dyan. Napaawang ang kanyang labi. Sige po, salamat. Natigilan si Tasha. Kahit dalawa pa niyan, mabibili ni Tasha yan. Hindi porkit magalang na nagtanong at mukhang simple, ay pasimple mong iinsultuhin. Sino ka ba? Ano ka dito? Bakit hindi mo na lang sabihin yung presyo? Tama na po, ayos lang po. No, Tasha, hindi porkit mabait ka ay palalampasin mo lang yung mga balasubas na to. Akala nyo hindi ko napapansin yung pasimpleng pagtitig nyo sa manugang ko? Anong pinagtatawanan nyo? Si Tasha? Bakit? Sino ba kayo? Ma'am, saway ni Manuel. Tama na. Isa pang pag-iinsulto nyo sa kahit sinong pumasok dito, may kakalagyan kayong dalawa. Hindi ko kayo rereklamo. Pero I want you to remember this day. Worst day of your life. Napakabalasubas nyong dalawa. Mga walang pakikipagkapwa-tao. Heto, wag tatanga-tanga oh. Babayaran ko ng cash. Na kayo kung kinuha ng isang babae ang sandalyas. Kumalma na po kayo. Inalalayan nito ni Tasha. Si Manuel na lamang ang nagbayad. Pasensya na po, napaaway pa po kayo. Dapat lang sa kanila yun, mga walang modo. Kakapal ng mukha namang husga. Kala mo naman ang tataas nila. Pag uwi nila sa bahay, binigyan niya ng tubig ang ina ni Silo. Magtubig po muna kayo upang mas maging maayos ang pakiramdam nyo. Salamat, iha, I'm fine. Sorry sa pagiging siga ko kanina. Magpahinga ka na't pagod ka rin. Anong kinukwento ni Manuel na may sinigawan ka daw? Tanong ni Silo. Sinaktan ka ba? Baling pa ni Silo kay Tasha. Hindi, isa ka pa eh. Napakadaldal ni Manuel. Maayos na pinagsabihan ni mami mo. Napangisi si Silo. Tagos hanggang buto yun. Sa tingin ko naman, na-curious lang sila. Napakamot si Tasha sa ulo. Palagay ko'y nagtanda na ang mga yun. Kinuha na nila ang kanilang pinamili. Pumasok na muna sila sa silid upang ayusin ang mga ito. Silo, papisil nga ako sa pisngi mo. Sure. Lumapit si Silo, ngunit napasigaw siya. Hindi kasi pisil ang ginawa ni Tasha. Sabi mo pisil. Sorry, nakagat ko. Napailing si Silo bago lumayo na sa asawa niyang biglang naging aso. Oh, where's Tasha? Tanong ni Manuel. Kasalukuyan silang nasa labas magpapamilya upang magpahangin at si Tasha lamang ang wala. Nasa kwarto na pagod. Sagot niya bago inabutan ng tea si Manuel. Malamig kasi ang simoy ng hangin ngayon kaya naman naisipan ng ina nila na habang nakatambay ay mag-tea na lamang kaysa mag-alak. Napagod ba o pinagod mo lang? Maawa ka naman anak, malaki na yung tiyan ni Tasha. Pabirong wika ng ina niya nang initian lamang ni Silo. So I was right, pinagod mo nga. Kinagat niya kasi yung pisngi ko eh. Sumbong ni Silo, kaya naman nagtawanan ng lahat. Alam kong mababaw pero nakakagigil siya. Kaya naman kinagat ko din siya din after naming magtawanan. Inantok na daw siya. Paliwanag niya, kaya naliwanagan ng lahat. Pasaway, natatawang bulong ng kanyang ina. Bukas ma'am, nasabi na ni Tasha na ikaw ang sasama sa kanya. Yes, aalamin namin. Baka kasi kambal pala yung pinagbubuntis ni Tasha. Sharpshooter pala si kapatid ko. Natatawang panunokso ni Manuel. Napakahusay. May lahi pa nga tayong quadruplets. Oh, sino? Napakurap-kurap ang kapatid niyang si Manuel dahil sa gulat. Ang lolo ninyo sa side ni daddy mo.
4 silang magkakapatid. Kwadro sila. Namatay nga lang yung isa. Hindi pa ba naikwento sa inyo yan? Maging si Silo'y walang matandaan, naikwento sa kanila yon. Ang buong akala lang kasi niya ay 3 magkakapatid lang talaga yung ama nila. Sayang no, hindi pa si Tito Gilbert yung natigok. Puro yabang lang naman si Tito. Pabirong wika pa ni Manuel. Joke lang, baka seryosohin mo dad. Mabait naman si Gilbert, masyado lang talaga itong nabulag sa pera. Pag-amin ng kanilang ama. By the way, mukhang may nakalimutan kaya Tasan. Napasulyap ang ama ni Silo sa kanya. About sa pag-amin, paalala pa nito na napag-usapan nila tungkol kay Tasha. Yeah, sorry I forgot. What is it? Takang tanong ng kanyang ina. Malamang tungkol kay Tasha. Tingin pa lang ni Silo alam ko na Problemadong umamin. Panunukso pa ni Manuel na hindi na lamang pinansin ni Silo. Mas focus siya sa kung paano niya aaminin ang tunay niyang nararamdaman kay Tasha. Nasabi ng ama niya na tutulungan siya nito kaya kahit papaano kampante pa rin siya. Haranahin mo. Natawa si Manuel. Uso pa ba yun dad? Baduy mo naman. Siyempre modern na tayo. Dapat kuhanin mo yung kiliti o kaya yung mga napapanood ko sa TV o sa TikTok. Daanin mo in romantic way. I agree with Manuel. Sa panahon ngayon, maari mo pa rin namang haranahin pero mas gusto ng iba na sa ibang paraan naman. Paliwanag ng ginang. Napabuntong hininga si Silo. Bahala na, basta tumulong kayo. Nag-thumbs up sa kanya ang lahat. Pumasok na sila sa loob upang mag-dinner. Gabi na kasi. Si Silo naman ay ginising na si Tasha. Madahin niya itong tinapik upang gisingin. Kakain na. Hinagkan niya sa noo si Tasha at tinulungang bumangon. Susunod na ako. Sabay na tayo. Inalalayan niya si Tasha dahil kakagising lamang. Baka mataliso dumadulas. Alagang-alaga ni Silo ang ina ng kanya magiging anak. Lahat ng tapang niya sa katawan nawala dahil kay Tasha. Ngayong araw ay ang schedule ni Tasha sa doktor. Nagpaalam na siya kay Silo. Nilalayan pa nga siya nito sa kotse habang si Manuel naman ang magmamaneho. Kinakabahan ka ba, iha? Medyo po. Kung nasa tabi lang sana siya ni Silo, baka sakaling kahit papano makampante siya. Naiwan kasi ang mag-ama sa bahay. Wala siyang kaalam-alam na pag-uwi niya ay may sorpresa si Silo, kasabwat si Manuel, maging ang ginang. Ingat sa paglalakad. Hinawakan siya nito at sabay silang pumasok. Kilala ko ng doktor na napili ni Silo. She's a good friend. Noong nabuntis ang pamangkin ko dito lang din kami lagi naka-schedule. Kwento pa nito na tinanguan niya lamang. Pagpasok ay pinahiga na siya ni Dr. Miles na napakabait at malambing manalita. Mami, congrats po. Maging ito ay hindi maipaliwanag ang reaksyon. Triplets po yung pinagbubuntis nyo. Gulat na gulat ang kanyang biyanan. Habang si Tasha hindi agad nakapag-react dahil talagang nag-loading ang kanyang utak dahil sa narinig. Triplets po yung anak namin ni Silo. Gulat na gulat si Tasha. Diyos ko, kaya pala ang laki ng tiyan mo, iha. May dahilan naman pala kung bakit ganyan kakalaking magbuntis. Alam mo, matutuwa si Silo nito. Hindi lang isa yung inaasahan niya kundi 3. Oo nga po mami. Maging si Tasha ay naluluha sa saya. Masaya nilang nalaman ng lahat. Hindi alam ang gender. Basta nakita pa lang na 3 ang inaasahang baby nila. Malusog din ang mga ito at maayos ang heartbeat. Wala rin namang selan si Tasha sa pagkain. Kailangan niya lang ikondisyon ang kanyang sarili. Iniisip pa lamang ni Tasha kung paano niya maidi-deliver ng maayos ang 3. Nanghihina na ang loob niya. Sana lang ay kayanin niya. Mas nais kasi niyang normal delivery. Sa tingin naman niya makakayanan niya. Pagpasok nila sa loob ay may sumabog na konfeti. Natigilan si Tasha at nakatayo lamang. Si Silo kasi ay may hawak na bulaklak habang papalapit sa kanya. Tasha, gusto ko lang na malaman mong mahal kita. Diretsahang pag-amin ni Silo habang nanginginig pa ang kamay nito. Sana tanggapin mo yung pagmamahal ko. Mahal na mahal ko kay ni baby. Niyakap siya ni Silo. Ang sweet naman pala. Kinikilig si Manuel. Pero may sasabihin si Tasha. Pambasag ni Manuel sa kanilang moment. Sabihin mo para isang saya lang. Utos pa ni Manuel. Ano ba yun? Tanong ni Silo. Kasi galing kami kay Dr. Miles tapos nalaman namin na malusog naman yung 3. Nagloading pa yung ama ni Silo at maging ang kanyang nobyo. Ano daw dad? Takang tanong ni Silo. Sabi 3 daw eh. Don't worry, maging kami ganyan ang reaksyon kanina. Ang sabi ni Manuel. Ibig sabihin, triplets yung pinagbubuntis ni Tasha? Paliwanag pa ni Manuel. Nanlaki ang mata ni Silo. Totoo ba?
Tumango si Tasha bago niyakap si Silo. Kakayanin ko para sa inyo. Bulong pa niya rito. Mahal din kita, Silo. Halos lumundag na sa saya si Silo. Tawa naman ng tawa si Manuel dahil inaasar nito ang kapatid na halo-halo ang emosyon. Ngunit isa lang ang nasisiguro ni Tasha. Nasisiguro niyang totoo na ang pagmamahala nila ni Silo. Isang masayang umaga ang bumungad kay Silo at Tasha. Magkakasama silang nag-almusal at pagkatapos ay nagkwentuhan. Han, ano kayang call sign natin? Pukaw ni Silo sa atensyon ni Tasha. Napaisip lang ako kasi parang normal lang kung wala tayong magiging CS. Dagdag pa nito habang nakatitig kay Tasha na sa kanya na rin ang tingin. Bakit pala gusto mo ng call sign? Han, syempre gusto ko malaman nila na fiancé kita. Maktol ni Silo. At marunong na itong magmaktol. Natawa si Tasha. Tinatawag mo na akong Hani, so yun na lang. Oo nga pala. Napailing si Silo na kinatawa naman ni Tasha. Han, may gusto ka bang puntahan? Ikakasal na tayo next week pero hindi ka pa rin nagiging maayos sa family mo. Lumungkot si Tasha. Hindi kasi niya sigurado kung kaya na ba siyang mapatawad ng mga ito o kung magiging maayos na ba kung gagawin niyang magpakumbaba. Sa tingin mo, gusto na nila ako makita? Matamlay niyang tanong bago napabuntong hininga. May mga tumatakbo sa isipan ko na nais kong itanong at malaman. Sa tingin ko may sagot na. Confirmation na lang ang hinihintay ko. Nandito lang naman ako, hindi ka nila masasaktan. Niyakap siya ni Silo. Kapag ready ka na, sabihin mo lang sasamahan kita. Mas ayos pa rin kasi na malaman nilang ikakasal ka na, diba? Ikaw ang nagturo sa akin ng pamilya ay pamilya pa rin no matter what happened. Nasisiyahan si Tasha na nakatatak pala sa isip yun ni Silo. Pag-iisipan ko. Tumango si Silo at inaya na siyang lumabas sa silid. Nagpahinga muna kasi sila matapos ang nakakapagod na tawanan at activities nila ng family ni Silo. Gusto mong pumasyal tayo, Han? Aya ni Silo. Sa simpleng lugar lang. Makakaya mo ba o nais mo na lamang matulog muna? Tara, pasyal tayo. Sasama ba yung parents mo? Mas masaya kasi kung madami. Masiglang sagot ni Tasha. Han, wala sila umalis Sabi baka mamaya pa yung uwi nila. So tayo lang ang may iwan dito. Pumasyal na rin muna tayo. Sure, malakas ka sa akin Pinisil ni Tasha ang pisngi ni Silo dahil nanggigigil na naman siya. Wag lang tayong masyadong late umuwi. Gusto kong may pagkain na bago umuwi sila, ma'am. Natitiyak kong gutom din sila. Lalo na si Manuel na napakatakaw. Napatawa siya bago nag-seatbelt. Dahan-dahan lang, Han. Bilin pa niya kay Silo. Masunurin si Silo sa mga sinasabi niya. Hindi rin naman kalayuan ang pinuntahan nila. Sa isang park sila huminto. Maraming tao pero pansin ni Tasha na tila ba may event sa park dahil sa mga ayos na mga ito. May mga dalang bulaklak ang mga bata at matanda habang nakangiti sa kanya. Han, ang cute no? Hindi mapigilan ni Tasha na matuwa. Ate, lumapit ang isang bata sa kanya at inabot ang bulaklak. Salamat, natutuwang wika ni Tasha. Ngunit nagsimula na siya magtaka dahil pinalibutan siya ng mga ito matapos ibigay ang mga bulaklak. Anong meron? Takang tanong niya na wala talagang ideya sa nangyayari. Dahil napalibutan siya ng mga tao, hindi niya na natanong si Silo. Han, sandali lang po. Hahanapin ko lang po yung... Natigilan si Tasha nang isa-isang hinawi ang mga nakaharang. Sa harapan niya ay nakaluhod si Silo habang ang parents ni Silo ay nandito rin pala. Pinlano mo to? Bulong niya na makalapit sa nobyo. Napasulyap siya sa magulang ni Silo habang lumuluha. Salamat po. Congrats, iha. Tuwang-tuwa ang ina ni Silo. Simple lang to dahil ito yung gusto mo at hiniling mo. Alam kong ayaw mo sa bongga na kaganapan. Kaya naman umisip ako ng paraan na simple pero alam kong magiging maganda at the same time. Binuksan ni Silo ang maliit na box. Han, I just want you to know that I love you. Mahal ko kayong apat. Wika ni Silo bago sumulyap sa kanyang tiyan at ito ay hinagkan. Saksi ang mga taong to, maging ang parents ko at triplets natin. Gusto kong itanong, will you marry me, Anastasia? Yes, I will marry you, Silo Vermont. Isinuot ni Silo ang singsing bago sila nagyakap. Ang proposal na pinapangarap niya lang dati, ngayon ay natupad na sa taong mahal niya at mahal siya. Isang mini celebration para sa naging proposal. Si Feli na kaibigan niya ay muli niya nakausap at inimbita sa celebration. Humingi na rin naman ng tawad si Silo sa mga inasal niya noon sa harapan ni Feli at hindi naman makapaniwala. Ito na ngayon ang sitwasyon ni Tasha. Namiss talaga kita.
Naluluhang bulong ni Feli bago siya muling niyakap. Alam mo, sobrang saya ko. Walang araw na inisip kong sana hindi ka umiiyak kay Silo at sana hindi ka niya tinrato na parang isang alila. Feli, hindi. Maayos niya akong tinrato. Sadyang hindi lang maganda yung simula pero tignan mo ko, Feli. Masayang masaya ako sa bago kong pamilya. Ngunit hindi ko maiwasang malungkot habang inaalala ko sila mama at ate. Maging si Papa. Palagay ko hinahanap na ako ni Papa. Kung alam mo lang, Tasha, palaging umiyak si Tito Oscar. Tapos palagi niya akong tinatanong. Nagsinungaling na lang ako dahil ayoko mas masaktan pa siya eh. Sinabi kong nagtatrabaho ka ng maayos. Sinabi ko rin na matatagalan ka bago makauwi. Paliwanag ni Feli. Nanikip ang dibdib ni Tasha sa sobrang pangungulila sa ama at sakit na nararamdaman niya sa mga oras na ito. Inaasikaso ba siya nila mama? Natatakot siya sa isasagot ni Feli. Please sabihin mo oo. Ayoko malaman na nahihirapan si Papa. Nakalimutan ko si Papa. Hindi ko siya naisip na mas nagdurusa siya. Hindi mo naman yun kasalanan, Tasha. Masama talaga ugali ng kapatid at ina mo. Gusto kong sugurin sila pero pinipigilan ko kasi alam kong wala rin naman ako magagawa eh. Huwag kang mag-alala. Palagi ko namang inaabotan ng palihim si Tito Oscar. Diyos ko, Feli. Napakabuti mong kaibigan. Mahigpit na niyakap ni Tasha si Feli. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi agad sa'yo. Salamat, Feli. Maraming salamat sa pagmamalasakit sa papa ko. Sino pa bang magdadamayan, Tasha? Kaibigan mo ko't kapatid. Hayaan mo't sasamahan kita na puntahan si Tito Oscar. Kung inaasahan mo na magbabago pakikitungo ng ina mo, huwag ka nang umasa, Tasha, malala na sila. Napabuntong hininga siya sa sinabi ni Feli. Si Papa na lang ang nais kong makuha. Si Papa lang naman ang naging pamilya ko simula't umpisa. Tsaka ikaw, kayo ng pamilya mo lang naman ang naging mabuti sa akin. Matapos malaman ni Tasha ang kalagayan ng ama niya, ay kinausap niya si Silo. Pinatapos lang niya ang party at habang nakahiga sila sa kama, ay umiiyak siya sa kanyang nobyo tungkol sa kalagayan ng kanyang mahal na ama. Bukas na bukas, Han. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kukuhanin natin yung papa mo at tuturuan natin ang leksyon ng mga masasamang yun. Tumango na lamang si Tasha. Desidido na siyang harapin ang ina niya at ang kapatid niya. Ngunit hindi upang magpakumbaba, kundi upang bawiin ang kanyang ama at ilayo sa mga ito. Dahan-dahan lang, inalalayan siya ni Silo. Ako nakakatok, Han. Hinayaan na ni Tasha si Silo. Tao po. 3 katok ang ginawa ni Silo. Sino ba yan? Iritada ang boses ng sumigaw. Kahit hindi pa nakikita ni Tasha, alam niyang ate niya ito. Oh, anong ginagawa niyo ha? Buti naman, Tasha, nakilala mo pa kami. Nasaan si Papa? Nandito, bakit? Pa, nandito na yung haliparot mong anak. Sigaw ng kanyang ate. Ayusin mo yung pananalita mo sa nobya ko. Banta ni Silo. Hay naku na. Saway ni Tasha. Mas haliparot ka. Si Papa lang yung kailangan ko at hindi kayo. Matapang niyang sagot. Tasha, tuwang-tuwa ang ama niya nang siya ay masilayan. Diyos ko anak, akala ko hindi ka na uuwi. Kaya lumalaki ulo ng buwisit na yan eh. Pinapamihasa mo, Papa. Maktol ng ate ni Tasha. Ano bang nangyayari? Tanong ng ina ni Tasha, nakakasulpot lamang. Oh, nakauwi ka pa? Akala ko ba mayaman ka na? Mapang-insultong tanong nito sa kanya. Hindi naman ikaw ang pinunta ko kundi yung ama ko. Kukuhanin ko na si Papa at magiging masaya kami. Huwag kang mag-alala, wala kaming pakailam sa inyong dalawa. Sabihin mo na kasi sa kanya, Oscar, kung bakit galit na galit kami. Hamon ng ina ni Tasha. Na ano, ampun lang ako. Inaasahan ko na yan. Anak ka ni Oscar sa kabit niya. Namatay yung ina mo at kinuha ka ni Oscar. Salamat kang at tinanggap kita sa pamamahay ko. Wala kang utang na loob. Ikaw ang wala. Sigaw ng ama ni Tasha. Hindi ko kailanman inasa yung anak ko sa inyong mag-ina. Mga ganid kayo at masasamang ugali. Pinagtatrabahuhan ko yung tinutustos ko sa anak ko. Habang ikaw at yung anak mo pasarap lang. Tama na po. Saway ni Tasha. Alis na tayo, Papa. Hindi ka na po mahirapan sa piling nila. Tumalikod na sila at pasakay na sa kotse. Ngunit naalala ni Tasha na sa ama pala niya nakapangalan ang lupa at bahay na tinitirhan ng mag-ina. Yung bahay na tinatapakan nyo ay sa ama ko pa. Ngunit dahil naaawa ako sa inyo, hahayaan na namin yan. Umiti siya at pumasok sa kotse. Ngayon, kontento na si Tasha na malaman ng sagot sa kanyang tanong. Masayang ikinuwento lahat ni Tasha sa kanyang ama ang nangyari bago niya nakilala si Silo. Alam na rin ito na ikakasal na sila at nais niyang ama niya mismo ang maghatid sa kanya kay Silo. Habang si Feli naman,
Tinulungan ng pamilya ni Silo na makaahon sa utang at kahit papaano'y binigyan nila ito ng pagsisimulan. Ngunit hindi tumanggap ng cash si Feli. Tinanggap lang nito ang baka at baboy na inoffer ng ina ni Silo. Malaki ang tulong ng kanyang napakabuting kaibigan kaya nararapat lamang niyang suklian yon. Napakalaki pala ng bahay nila Balae. Bulong ng ama niyang si Oscar. 2 araw na si Oscar sa bahay ng parents ni Silo. Ayaw na muna kasi ng parents ni Silo na bumukod sila. Nais na mga ito na babantayan si Tasha na makapanganak. Oo papa, alam niyo po kahit na sobrang yaman pa nila, napakababait po nilang talaga. Oo nga iha, alam mo bang niregaluhan ako ng jeep ni Balae kong lalaki? Naikwento ko kasi na dati tayong may jeep na pamasada. Kasi nga yun ang trabaho ko noon bago ako manghina. Paliwanag ng kanyang ama. Masaya ako na maayos po kayo. Nalulungkot po ba kayo dahil iniwan natin sila? Pasimpleng tanong ni Tasha. Matagal ko nang gustong ilayo ka anak. Sadyang wala lang akong alam na paraan. At isa pa inaasahan kong magbabago pa yung ina't kapatid mo. Kahit naman kapatid mo lamang siya sa labas at ang mama mo ay stepmother mo, naging pamilya pa rin natin sila. Kasalanan ko kung bakit lumala yung galit ng ina mo sa'yo. Bakit naman po? Kasi minahal ko yung totoo mong ina at ang stepmother mo hindi. Siya kasi yung legal kong kasintahan bago ko nakilala yung ina mo. Nung balak ko na siyang iwan, sinabi niyang buntis na siya kaya wala na akong choice kundi ang panagutan. Ngunit nang maikasal kami, nalaman kong buntis rin pala si Tina. Si Tina ay ang totoo mong ina. Hindi makapaniwalang naluha si Tasha. Hindi ko man lang alam na patay na pala siya. Pasensya na anak, ang buong akala ko kasi magiging maayos ang lahat kung itatago ko na lamang. Nasaan na po ba si mama? Saan po siya nakalibing? Ituturo ko anak, ngunit sa ngayon, kinakailangan mo munang magpahinga. Isasama natin si Silo para mapakilala mo naman siya. Pinahid ni Oscar ang kanyang luha. Tahan na magiging maayos ang lahat. Magiging ina ka na at bubuo na kayo ng sarili niyong pamilya ni Silo. Nagtiwala si Tasha sa kanyang ama. Ngayon ay wala ng galit o puot sa kanyang puso. Maging ang stepmother niya at kapatid niya sa ama ay napatawad niya na rin para lamang sa ikakatahimik. Lumipas ang buong gabi. Napagdesisyonan nila ni Silo na dalawin ng puntod kung saan nakalibing ang kaawa-awa nitong totoong ina. Pabigat ng pabigat ang bawat hakbang ni Tasha. Inalalayan siya ni Silo nang mapansin nito na siya ay nangihina. Nilapag ni Silo ang bulaklak at sinindihan ng kandila. Magandang araw po. Bati ni Silo. Ako po yung magiging asawa ni Tasha. Mama pangako, aalagaan ko po siya. Naguunahan ng bagsak ng luha ni Tasha. Mama, eto pa lang ang nasasambit niya ay napahagulgol na siya. Kaya po pala hindi ko maramdaman yung pagmamahal ng isang ina kasi hindi naman po siya yung mama ko. Ang tagal kong tinanong sa sarili ko kung bakit iba yung trato nila sa akin at ngayon alam ko na yung sagot ma. Sorry po, pasensya na kung huli ko nalaman. Patawarin mo po kami ni Papa. Mahal na mahal ka namin mama. Lumuwag ang pakiramdam ni Tasha. Lahat ay binuhos niya sa harapan ng puntod ng kanyang ina. Naipakilala na rin naman niya si Silo. Maging ang ama niya ay humingi ng tawad. Ngayon masasabi ni Tasha na maayos na ang lahat. Naging maayos ang lahat dahil hindi siya bumitaw kahit pinanghihinaan na siya ng loob. Masaya ang naging kasal ni Tasha at Silo. Naging emosyonal man ang ama niya at mga taong nakakalam sa naging pasakit at paghihirap niya. Naging maayos naman ang kasal. Walang nakapigil sa pag-iisang dibdib nila ni Silo. Ngayon ay isa na siyang ganap na Mrs. Vermont. Wala nang ang mahihiling pa si Tasha sa kasiyahang pinaparanas sa kanya. Si Feli naman, tinulungan ng pamilya ni Silo upang makaahon sa mga utang. Nag-offer din sila ng pera, ngunit hindi ito tinanggap ni Feli. Ipinilit na lamang ni Tasha ang handog nilang munting tulong na negosyo upang tuluyang makapagsimula ang mga ito. Pamilya na niya si Feli at ang magulang nito. Kaya naman napakalaking tulong ng mga ito kung nasaan man siya ngayon. At kung itatalang buhay pa ang magulo at masakit niyang pinagdaanan sa buhay, mukhang mahaba-habang sulatin ang kwento nila. At kahit ganoon pa man, masaya si Tasha naging maayos sila. Maging ang ama niyang si Oscar ay kasama na nila ngayon sa kanilang tahanan ni Silo. Mabilis lang na lumipas ang oras, araw at buwan. Ngayon ay 9 na buwan na ang tiyan ni Tasha at next week ay due date na niya. Nahirapan siya dahil mabigat ang triplets. Nais pa sana ng kanyang biyana na manatili muna sila sa mga ito. Ngunit si Silo na ang nagpasya na magsarili na sila. Dinadalaw-dalaw na lamang siya ng mga ito. Kinakailangan din niyang maging regular sa check-up.
upang masiguro kung magiging maayos siya kapag naging normal delivery ang triplets. Palagi naman siyang sinasamahan ni Silo. Kahit gaano pa ito kabisi sa trabaho, hindi pa rin ito nawawalan ng oras. Alam naman niyang hardworking ang kanyang asawa, ngunit mas naging hardworking pa ito ngayon para sa kanilang future at ng mga anak nila. Ang stepmother naman yata ang atin niyang si Clara, matigas pa rin ang puso sa kanilang mag-ama. Wala na nga yata silang magagawa, kaya naman sumuko na si Tasha. Nag-offer siya sa mga ito ng pera upang tumulong, ngunit mura at sumbat pa ang kanyang inabot. Pa, may isang tanong lang ako. Kasalukuyan silang nakaupong mag-ama sa couch at nanonood ng favorite cartoons nilang mag-ama. Masaya ka ba na kami yung pinili mo o napilitan ka lang? May ngiti pa rin si Tasha sa kanyang labi. Una pa lang anak, alam na ng mama mo na kayo yung pinili ko. Hinaplos ng kanyang ama ang buhok niya. Mahal ko kayo at mahal ko din si Clara. Nakakalungkot nga lang na nagpakain sa galit yung ate mo. Pinili niyang mabuhay sa inggit at galit kaysa makipag-ayos sa atin. At least, sinubukan natin papa. Wala naman po tayong pagsisisihan. Choice na po nilang tuluyan tayong kamuhian. Matapos ang usapan nilang mag-ama ay nagpaalam si Tasha na dadalawin ng asawa niya sa office. May dala rin siyang lunch para kay Silo. Habang nasa biyahe, hindi niya malimutan ang naging honeymoon nila ni Silo. Napaka-sweet nito at napaka-malalahanin. Isang buwan nga silang nagbakasyon upang masolo nila ang mga sandali. Habang tumatagal sila ni Silo, ay mas minamahal nila ang isa't isa. Magandang araw po Mrs. Vermont, bati ng security guard na si Manong Ben. Magandang araw po. Lumakad na siya patungo sa office ni Silo. Madahan niyang pinihit ang doorknob at sinilip ang asawa. Tinawag na sa akin na nandito ka nga. Pumasok ka na Han. Napasimangot si Tasha. Duga mo talaga Silo. Sorry na, gusto ko lang na lagi akong updated pagdating sa iyo Han. Kumindat pa si Silo. Hindi mo naman ako kailangan dalhan. Pwede ko naman napuntahan na lang sa bahay kung gusto mo kong kasama mag-lunch. Gusto lang din kitang dalawin Han. Kaya ko pa naman, medyo mabigat lang talaga yung mga anak mo. Maupo ka muna. Inalalayan siya ni Silo. What's wrong? Nag-aalala nitong tanong nang mapansin na siya ay may iniinda. Bigla kasing nakaramdam si Tasha na masakit ang tiyan. Han, sa tingin ko gusto na nilang lumabas. Wait, what? Not now Han, nasa office ka pa. Kausapin mo sila, pakiusapan mo muna. Sa sobrang taranta ni Silo, hindi nito alam ang sinasabi. Tatawag na ako ng ambulansya. Matapos tumawag ni Silo, ay inalalayan siya nito. Careful Han, dahan-dahan lang. Masakit. Daing ni Tasha bago napahinto nang maramdaman niya ang hilab. Help me please, manganganak na asawa ko. Sigaw ni Silo. Agad na tumulong ang mga employees at ang guard na si Manong Ben. Dahil sa tulong ng marami, maayos na nakarating si Tasha sa hospital. Agad siyang isinalang sa delivery room. Naiwan si Silo na natatakot. Ang ama naman ni Tasha at magulang ay agad na sumunod ron. Sana, agad siyang niyakap ng ina. Magiging maayos siya. Ngayon lang ako natakot ng ganito. Hindi mapigilan ni Silo ang lumuha. Kapag nawala siya magpapakamatay ako. Kumalma ka iho. Malakas at matapang na babae yung anak ko. Tinapik ni Oscar ang kanyang balikat. Hintayin natin ang doktor. Isang oras lang, lumabas na ang doktor ni Tasha. Congrats po daddy, malulusog po ang boys. Tuwang-tuwa naman ang lahat. Inaasahan na nilang 3 lalaki ang lalabas. Ngunit mas masarap pa ring pakinggan kapag sinasabi na ito ng doktor. Agad na pinuntahan ni Silo ang kanyang mag-iina. Thanks God, bulong niya bago hinagka ng asawa. Napakalulusog nila Han. Wika niya nang mapasulyap sa triplets. Si Sir, Saver at ang bunsong si X. X lang ba sa bunso mo? Takang tanong ni Tasha. Triple X sila. Nakangiting sagot ni Silo bago muling hinagkan si Tasha. Mahal na mahal ko kayo. Bulong niya habang may luha sa kanyang mata dahil sa kasiyahang nararamdaman.